Hindi maisubo ni Tin ang kinakain. Naniga siya sa kanyang kinauupuan habang nakatingin sa dalawang taong papalapit. The audacity to come here. Anya sa isip. Oh, Vina, iha, buti dumating ka. Akala ko hindi na kayo darating itong si Mark. Exaggerated na bati ng madrasta ni Tin sa dalawa. Walang iba kundi ang kanyang half-sister at ex-boyfriend. Of course, Mom. Hindi naman pwedeng hindi ako pumunta sa birthday ni Daddy. Sweet na sagot ni Vina at nilapitan ng daddy nila. Happy birthday, Daddy. Humalik pa ito sa pisngi ng Ginoo. Thank you, anak. Have a seat. Ikaw din, Mark. Maupo ka. Malamig na wika ng kanilang ama. Last year lang ay siya ang kasama ni Mark sa birthday dinner na yon sa paborito nilang restaurant. Ngayon ay ang ahas na niyang kapatid. Hindi niya alam kung saan humuhugot ng kapal ng mukha ang dalawa para taas doong magpakita sa kanya. She composed herself. Hindi mo man lang ba ako babatiin, my dear sister? And oh, hi Mark. Long time no see. Sarkastikong wika ni Tin sa dalawa. Hi Tin. Kumusta ka na? Sabi ng marupok niyang ex. I'm good. Really, really good. Parang nakahinga na ako ngayon. Maupo ka, Mark. Hindi ka naman bodyguard dyan para lang tumayo. Sarkastiko niyang wika. Naramdaman niyang marahang ipinatong ng daddy niya ang kamay nito sa kanyang kamay na nasa may hita. Signal yon na kumalma siya. Tumaliman naman si Mark. Naupo ito katabi ni Vina. You better move on, Tin. Kapag tapos na, huwag ka nang bitter. Anang madrasta niya na sinulyapan siya ng matalim na tingin. Mukhang hindi nito nagustuhan ng sinabi niya. I am, tita. Malinis naman ang konsensya ko. Bakit ako magiging bitter? Never niya itong tinawag na mommy. Para sa kanya, nag-iisa lang ang mommy niya. Enough with that. Let's eat. I-enjoy niyo ang pagkain. Saway ng daddy niya. Tumahimik sila. Hindi makatingin sa kanya si Mark. Samantalang si Vina ay patay mali siya lang. She can still remember the day na nahuli niya ang mga ito na gumagawa ng milagro. Hindi siya makapaniwala na ang 8 taon nilang relasyon ni Mark ay nasayang lang. After 8 months, lumantad na ang mga ito sa publiko. Walang kaalam-alam si Tin na 1 taon na pala siyang niloloko ng dalawa. I know this is your day, Dad. Pagbubukas ni Vina sa usapan, ginagap nito ang kamay ni Mark. But we would like to announce first here na we are engaged. Itinaas pa ng hitad ang kamay nito na may suot na singsing. Para namang binuhusan ng malamig na tubig si Tin. Parang dumilim ang paligid niya. Ang kapal talaga ng mukha ng mga to na ipamukha sa kanya na engaged na ang mga to. Mga walang respeto sa mararamdaman niya. Oh my God! Congrats, anak! OA na bulalas ng ina ni Vina. Tumayo pa ito at niyakap ang anak. Naramdaman ni Tin ang mas mahigpit na pagkakahawak ng daddy niya sa kamay niya. Parang pinipigari ng puso niya. For 8 years, she had been waiting for Mark to propose. Pero wala. She was 28 and ready to settle down. Pero ni isang salita tungkol sa kasal, wala siyang narinig mula sa lalaki. Tapos ngayon malalaman niyang papakasalan nito si Vina? How pathetic could she be? Does this mean she was never a wife material for Mark? This is a double celebration. Oh my God, I can't believe it. May mga babae talagang deserve pakasalan agad. Parinig pa ng kanyang madrasta. We would like to formally announce it sa public, Dad. Gusto sana namin ng engagement party. Dagdag pa ni Vina. All smiles. Pero hindi na yun kinaya ni Tin. Tumayo siya at mabilis na lumabas ng restaurant. Tin, sandali. Narinig niyang tawag ni Mark habang hinahabol siya. Hinawakan siya nito sa braso, pero nilingon lang niya to, at buong lakas niya itong sinampal. Tang-ina mo. Galit na mura niya rito. Mabilis siyang dumiretso sa kanyang sasakyan. Doon niya ibinuhos ang lahat ng sama ng loob. Akala niya okay na siya. Akala niya tanggap na niya ang lahat. Pero akala lang pala niya yon. Because how can you really move on from someone who never saw you as someone to build a future with? Her madrasta was right. Maybe she was never enough. Maybe she was never the marrying type. Tang-inang buhay ito. Bulalas niya habang humahagulgol sa loob ng sasakyan. 5 days after ng makasaysayang walkout ni Tin sa birthday dinner ng kanyang daddy, ay lumipad siya papuntang Paris. Hindi niya kayang makipagplastikan kina Vina sa loob ng kanilang bahay. May sarili naman siyang bahay pero palagi pa rin silang nakikita-kitang tatlo tuwing Sunday. Dahil sa nakasanayan nilang family dinner. Pero pakiramdam ni Tin ay ang sikip-sikip ng bahay nila para sa kanilang tatlo.
Nasusuffocate siya sa tuwing nasa paligid ng dalawang taong winasak ang puso niya. Ayaw na rin niyang makisali sa paghahanda ng mga ito sa engagement party. Kaya naisipan niyang pumunta ng Paris. Mag-isip at doon ay magplano ng mga susunod na hakbang sa kanyang buhay. She was a fashion designer. May sarili siyang clothing line sa Pilipinas. Sa Paris siya nag-aral noon at may sarili siya raong apartment sa Rue Saint-Dominique. Isang charming na kasadang malapit sa Eiffel Tower. Puno ng boutiques, flower shops at mga lumang cafe. 4 na taon din siyang nanirahan noon sa lungsod kaya gamay na niya ang bawat sulok sa lugar. Sa ikalawang araw niya sa Paris, nagdesisyon siyang lumabas ng kanyang apartment kinaumagahan at bumili ng kape sa paborito niyang cafe sa kanto, ang Café Constantine. Bonjour, je voudrais un croissant et un café, s'il vous plaît. Anya sa cashier na ang ibig sabihin ay o-order siya ng kape at croissant. Ngumiti lang sa kanya ang nasa counter at tinatanong kung doon niya kakainin ang order. Tumango siya. Pagkatapos niyang magbayad ay naupo siya sa labas ng cafe. Gusto niya ang pakiramdam na wala siyang kakilala doon. Sa Pilipinas ay halos lahat gustong malaman ng nararamdaman niya. Hindi naman concern sa kanya mga ito, mga nakikichismis lang. Dumating ang kanyang order. Dahan-dahan niyang kinain yon. She enjoyed the moment. Mabagal, walang pressure. Sana ganito na lang palagi. Pero alam niyang hindi yun magtatagal. Kailangan pa rin niyang harapin ang lahat ng problema. She just wish her mom didn't die. Sana may kakampi rin siya. May magtatanggol din sa kanya. Pagkatapos ni Tin sa cafe ay umuwi na rin siya. Buong maghapon siyang natulog. Papadilim na nang magising siya dahil sa gutom. Sumilip siya sa bintana. Malakas ang ulan. Balak niyang umorder na lang online pero wala siya sa mood kumain ng heavy meal. Naisip niya ang convenience store sa baba. Kinuha niya ang kanyang payong at lumabas. Malakas ang buhos ng ulan, pero walking distance lang naman ang pupuntahan niya. Sandwich at juice lang ang gusto niyang hapunan. Tinawid niya ang kalsada at mula sa di kalayuan ay may nakita siyang isang grupo ng mga lalaki. Nagtatawanan ng mga to. Nakita niya ang isang lalaki na may sinipa. Tumawa ulit ang grupo. Habang papalapit si Tin ay napansin niya ang isang lalaki na nakalugmok sa daan. Pinagtutulungan ito ng grupo ng mga lalaki. Nakarinig siya ng pito mula sa malayo. Nagpulasa naman ang grupo ng mga lalaki at tumakbo. Out of curiosity ay nilapitan niya ang lalaking pinagtutulungan kanina ng grupo. Nakita niyang nanginginig ito. Vous allez bien? Anya na ang ibig sabihin ay kung kumusta ito. Help me. Sinagot siya nito ng English. Tulungan mo ko. Nagulat si Tin nang bigla itong nagtagalog. Nakatingin ito sa mukha niya. Maybe he recognized her as a Filipino. Diyos ko, Pinoy ka pala. Anong ginawa nila sa'yo? Tulungan mo ako please. Ayoko pang mamatay. Nahabag siya sa sinabi nito. Tinulungan niya itong tumayo, ngunit tila nang hihina ito. Pumunta tayo sa apartment ko. Wika niya at inalalayan ng lalaki. Pareho na silang nabasa ng ulan. Dahil sa pag-aalala sa lalaki ay naiwan niya ang kanyang payong sa labas ng store. Hindi nagsalita ang lalaki ngunit sumunod to sa kanya. Matangkad ito at medyo may kabigatan pero tiniis niya. Mabagal itong maglakad. Mukhang hinang-hinana. Giniginaw pa gawa ng ulan. Dahil sa mabagal na paglalakad ng lalaki ay matagal bago nila narating ang kanyang apartment. Pagdating sa loob ay kumuha agad siya ng towel at ibinigay dito. Napaupo ang lalaki sa sahig marahil dahil sa pagod at gutom. Humarin mo ang damit mo at tuyuin mo ang sarili mo, kuya. Anya dito. Kinuya na niya. Ang dungis ng mukha nito pati damit. May mga pasarin ito sa mukha at mahaba na ang buhok at balbas. Sumunod sa kanyang lalaki. Hinubad nito ang basang damit. Napamulagad si Tin nang mapatingin sa katawan nito. Maganda ang hubog niyon. Iwan mo na lang ang damit mo dyan. Dumiretso ka na dun sa shower room. May extra towel dun saka sabon at shampoo. Maghahanap lang ako ng damit na kakasya sa'yo. Kahit pareho silang basa pa ang buong katawan dahil sa ulan, ay pinauna na niya ito. Naghanap siya ng mga oversized niyang damit. Ang problema nga lang, wala siyang underwear para dito. Bahala na. Isang malaking jersey short at oversized na t-shirt ang nakita niya. 10 minuto ang lumipas ay lumabas ang lalaki. Nakatapis ng towel ang ibabang bahagi ng katawan nito. May itsura. Lalo na siguro kapag nakapag-ahit siya at nakapagpagupit. Anya sa isip. Napansin din niya na hindi ito purong Pinoy. Wear these. Kaso wala akong underwear na panlalaki dito.
Maybe tomorrow I can buy one. Sa ngayon, ito na lang muna ang pagtsagaan mo. This is better than your wet clothes. Thank you. Wika lang nito. Halata niyang tila nang hihina pa ang lalaki. Gutom ka ba? Magluluto ako. Okay lang ako. Mas gusto kong magpahinga. Para itong lutang tingnan. Parang aware naman ito sa nangyayari sa paligid nito pero sumusunod lang sa agos. Sure ka? Tumango ang lalaki. Okay, magpalit ka na lang ng damit dyan sa kwarto ko. Isa lang ang kwarto ko pero malaki naman ang sofa ko. Pwede kang matulog doon. Sige, salamat. Ano palang pangalan mo? Curious niyang tanong. Matagal itong nag-isip bago sumagot. Jules. Parang hindi pa siguradong wika nito. You're not sure? But anyway, go and have some rest. Bukas na tayo mag-usap. Tumango lang ito. Siya naman ay nagtungo sa banyo upang maligo. Naaawa siya sa lalaki. Paano na lang kaya kung hindi niya ito nakita? Ano kaya mangyayari dito? Wala pa namang nais tumulong dito kanina. Dinadaan-daanan lamang to ng mga tao kahit nakikita na pinagtitripan ito ng grupo ng mga siga kanina. Samantala, nagising si Jules kinaumagahan na hawak ang dibdib. Habol niya ang kanyang paghinga. Naalala niya ang kanyang panaginip. He was running very fast. Kanina pa niya nakikitang may sumusunod sa kanya na grupo ng kalalakihan. Nang binilisan niya ang paglalakad ay ganoon din ang ginawa ng mga to. Lumiko siya sa isang eskinita at tumakbo. Umaasang hindi na siya mahahabol. Ngunit paglabas niya sa isang lagusan, naghihintay doon ang isang lalaki. Tinutukan siya nito ng baril sa muka. You think you can get away from us? Who are you? Bakit niyo ako sinusundan? Kabado niyang tanong. Malalaman mo mamaya. Sabay sinuntok siya nito sa sikmura. Mula sa kanyang likuran ay naramdaman niyang may tumadyak sa kanya. Sumigaw siya ng saklolo, ngunit parang bingi ang mga to. Hindi ka na makakauwi, Jules. Naalimpungatan siyang isinisigaw ang pangalang Jules. Ilang araw nang paulit-ulit ang panaginip na yon. Hey, are you okay? Napalingon siya nang makarinig ng boses ng babae. Sino siya? Napalingon siya sa kanyang paligid. Hindi pamilyar sa kanya ang lugar, pati ang babaeng nalingunan. Where am I? Tanong niya. You don't remember anything? Tanong nito sa kanya habang itinatali ang buhok. Maganda ang babae. Matangkad at maganda ang hubog ng katawan. Maliit ang mukha nito, but there's sadness in her eyes. Pilit niyang inalala ang nangyari kagabi. Right. I was on the street. Maulan. I saw these 5 teenage guys. They mocked me. Hindi ko sila pinansin. Then binugbog nila ako. Inagaw nila ang bag na dala ko. Meron akong pera doon. I saw someone and I asked for help. Ikaw yun. Yeah, at dinala kita dito sa apartment ko. We're soaking wet. Saan ka ba galing? Bakit palaboy-laboy ka dito sa Paris? Ba't ang dungis mo? Saan ka ba natutulog? Are you tourist here in Paris or a citizen? Napaisip si Jules sa mga tanong nito. Wala siyang maapuhap na sagot. Napahaplo siya sa ulo. Wala akong maalala, miss. Ang tanging naaalala ko lang, nandito na ako sa Paris. May laman ng bag ko na kaunting pera. Yun ang ginagamit kong pangkain. Pero hindi na yun sapat kapag kumuha pa ako ng hotel. Kaya kung saan-saan na lang ako natutulog. Litong sagot niya. Do you remember kung tagasan ka sa Pilipinas? Umiling pa rin siya. I don't know. Oh my God. I don't understand why I don't know. Bakit wala akong maisip? Napahawak siya ng marahas sa kanyang ulo. May konting kirot doon. Ramdam niyang namamagari ng kanyang muka. Bumuntong hininga ang babae. Take it easy, kabayan. Huwag mong pilitin. We'll find out. Pupunta tayo sa embassy and we will ask for your identity. I'm sure may record ka ron, lalo na kung OFW ka rito o tourist. No. Mabilis niyang pigil dito. Why not? I don't know. I don't like the fact that we will go there. Just let me stay here for a day or so. I'll figure out everything. I just need a little more time. I can do house chores as my rent. Walang-wala lang talaga akong ibabayad pa sa'yo ngayon. Ni hindi ko maalala kung may trabaho ba ako o wala. Kung mabuti ba ako o masama. Pero sana pagkatiwalaan mo ako kahit ilang araw lang, miss. Ipapulis mo ako kung sakaling may magawa man akong hindi maganda habang naririto ako. Tiningnan siya ng babae na para bang tinitimbang ang isasagot na nauunawaan naman niya. Dahil stranger siya. Okay, sige. Dahil kababayan kita at nakakaawa ka, sige dumito ka muna. Hindi ka naman siguro masamang tao, di ba?
And if you are, kaya kitang labanan kahit babae ako. Don't underestimate me, Jules. Jules? Oo, di ba yan kamo pangalan mo? Tinanong kita kagabi. So Jules pala ang pangalan niya. Hindi rin siya sigurado. Okay. Do you have something to eat, miss? Alam ko kasing gutom ka na kaya magpapadeliver na lang ako. Matagal ko magluluto pa ako. Hintayin mo na lang ang delivery. Bakit saan ka pupunta, miss? I'll go outside to buy your underwear. Ayoko ng lalaking pakalat-kalat dito at bakat ng Junjun. Napada ko ang tingin nito sa pagitan ng kanyang mga hita. His bulge is screaming. Morning wood. Tinakpan niya yon. Sorry. At salamat sa pagligtas sa akin kagabi, miss. No problem. At tawagin mo akong Tin. Yun ang pangalan ko. Celestine Rivera. Sige na, order na ako ng pagkain natin. Baba na ako. Malapit lang naman ang mga store dito. Bibili na rin ako ng gamot para sa mga pasamo. And do you want to shave your beard? Tumango ito. Salamat, Tin. Hindi ko alam kung paano masusuklian ang kabaitan mo. No need. Basic decency. Isa pa, kabayan tayo. Sino-sino pa bang magtutulungan sa ibang bansa kung di tayo-tayo rin kapwa Pinoy? Sige na, I have to go. Hintayin mo na lang ako dito pati yung food delivery. May kinuha itong bag sa couch at lumabas na. Nanatili lang si Jules na nakamasid dito habang ito'y papalayo. Samantala, habang pabalik si Tin sa kanyang apartment mula sa pamimili ng gamit ng lalaki, hindi mawaglit sa isip niya si Jules. Ngayong nakita na niya ang mukha nito sa liwanag ay napatunayan niyang gwapo pala ito. Sanay naman siyang makakita ng lalaking gwapo, pero kakaiba si Jules. There's something in him na para bang alam na nagmula sa alta sosyedad. Hindi tuloy niya maiwasang magtanong kung ano ang nangyari dito at kung bakit wala itong maalala. Ang ipinagtataka niya, bakit hindi siya natatakot dito? Bakit komportable siyang kasama ito sa bahay kahit na estranghero ito at magkaiba sila ng kasarian? Kung tutuusin, pwede naman niyang i-turn over ang lalaki sa pulis o sa Philippine Embassy. Pero bakit hindi niya ginagawa? Pagpasok niya sa loob ng apartment ay nakita niyang kumakain ng lalaki. Natigil ito sa pagkain nang makita siya. Sorry, kumain na ako. Hindi ko na kinaya ang gutom. Okay lang, kumain ka lang dyan. Alam kong gutom na gutom ka. Baka nga ilang araw ka nang walang maayos na kain. Tumango ito sa kanya at nagpatuloy ulit sa pagkain. Salamat. Halika na, kain ka na rin. Sige lang. Ito na nga pala mga underwear mo at ilang extrang damit mo, saka ilang necessary needs mo. Just tell me if you need something at bibilhin ko mamaya. Tinansya ko lang pala ang size ng mga damit mo, but I think nakuha ko naman. Thank you ulit, Tin. Marami na akong utang sa'yo. Don't mention it. Alalahanin mo lang kung sino ka at nang matulungan na kitang maiuwi sa Pilipinas o sa address mo dito. Baka hinhanap ka na ng pamilya mo. Hindi ito umimik nang marinig ang salitang pamilya. Natigilan ito at matagal bago makapagsalita. I don't know if they're looking for me. Okay, wag mo munang isipin yon. Kumain ka na lang dyan at gagamutin pa natin yung mga sugat mo. Hindi ka ba kakain? Busog pa ako, dumaan na ako sa cafe kanina. Nagkape lang ako at baget. Hindi ako nakain ng marami sa umaga. Ganun ba? That's why you have a nice body. Sabi nito sa kanya. Hindi niya alam kung bakit nasiyahan siya sa compliment nito. Pagkatapos nitong kumain ay nagbihis ito sa silid. Pagbalik sa salas ay ginamot niya ang mga sugat nito. Ang dami mo namang sugat, Jules. Lakas mang trick ng mga lalaking yun ah. Napapangiwi ito kapag nilalagyan niya ng betadine ang mga sugat nito sa braso at muka. Sa malapitan ay napaka-prominente ng mukha nito. Matangos ang ilong. Pilugan ang matang itim na may magagandang pilikmata. At ang mga labi nito ay pulang-pula na manipis lang. He has a defined jaw. Bagay itong maging modelo. Baka nga ako napano na ako kung hindi mo ako nakita kagabi. Saan nitong umurong, ngunit biglang napaaray. Kita rin niyang asiwa itong kumilos. May sugat ka rin sa katawan. Hubarin mo nga yung damit mo at mahiga ka para magamot natin ng maayos. Sinunod siya ng lalaki at napatulala siya saglit sa ganda ng katawan nito sa malapitan. Pero marami nga itong pasa sa katawan. Sa likod ko yata may sugat. Masyadong mahapdi eh. Kumikirot din. Tumalikod ka. Ginawa naman ito at napangiwi siya. Marami nga itong pasa at sugat sa likod. Parang binugbog ito ng todo. Ayaw mo bang pumunta sa ospital, Jules? Ayoko. Gagaling din naman siguro mga yan. Grabe naman ang ginawa nila sa'yo.
Ano kayang atraso mo sa kanila? Ang iba dito sa pasamo at sugat ay parang matagal na. Hindi niya ma-imagine ang mga pinagdaanan nito. Para itong may trauma na ewan ba niya? Nagpatuloy siya sa paggamot sa mga sugat. Nang matapos ay nakita niyang tila guminhawa ang pakiramdam ng lalaki. Thank you so much, Tin. I never felt this relief before. Parang matagal ako naghirap. No worries. I also wonder what happened to you. I wonder too. I wish I could remember everything, but I don't know how. Siguro nga ay may selective amnesia si Jules. Iniisip niyang baka biktima ito ng human trafficking o illegal recruiter at tumakas lang. Awang-awa siya rito. Ikaw, Tin, anong ginagawa mo dito sa Paris? Matagal ka na bang nandito? Siya naman ang natigilan sa tanong nito. Hindi niya alam kung paano yun sasagutin. Nang mapatingin siya sa mata nito, para yung nagsasabing na okay lang na sabihin niya rito ang lahat. No judgment. I used to live here. Nag-aral ako dito dati. Pero bumalik ako dito dahil ikakasal ng half-sister ko at ex-boyfriend ko. Hindi ko sila kayang makita na magkasamang masaya. Habang ako, miserable dahil sa ginawa nila. Sa unang pagkakataon ay nasabi niya yon sa harap ng isang tao. She used to keep it by herself. Wala na siyang feelings kay Mark pero ang galit niya dito ay naroon pa rin. Hindi matanggap ng ego niya ang mga nangyari. Of all the people, kapatid pa niya ang umahas sa kanya. Nagawa nitong sirain ng pagiging magkapatid nila para lang sa isang lalaki. Did he cheat on you? Kaya nasasaktan ka pa rin? He did. Isang taon, ginawa nila akong tanga. Hindi ko nga alam kung bakit nakaya nilang gawin yun. Yes, aminado ako nagkulang ako sa kanya nung naging busy ako sa negosyo dahil nagsisimula pa lang ako. Pero hindi ko matanggap na kaya niya akong lokohin. I loved him so much. 8 taon ng buhay ko ang binigay ko sa kanya. Pero wala siyang sinukli kundi pagtataksil. Ayos lang sana na nakipaghiwalay na lang siya. Pero pinagpalit niya ako. At sa kapatid ko pa. Dahil sa labis na emosyon, biglang umiyak si Tin. Hindi niya yun masabi sa kahit na sino. Ayaw niyang kaawaan siya. Mula simula ay hindi niya magawang umiyak sa harap ng kahit na sino. Kahit sa daddy niya. Kinimkim niya lahat. Inabot ni Jules ang kamay niya. Mabuti kang tao, Tin. Hindi dahil tinulungan mo ko, pero nakikita ko yun sa'yo. Hindi ka masasaktan ng ganyan kung hindi ka nang mahal ng tapat. You can cry, hindi dahil talunan ka, kundi dahil matapang ka na i-let go ang lahat ng meron kayo. I won't judge you. His words were comforting. Hindi niya alam na may ganoong epekto ang estranghero sa kanya. Wala sa plano niyang umiyak ng araw na yun, pero hindi niya naiwasan. I don't deserve this pain, Jules. I know, kaya tanggapin mo na ang sakit. Eventually, magiging okay din ang lahat. Come here. Kung ito lang ang maisusukli ko sa ginawa mong pagtulong sa akin, I'm willing to hug you. Lumapit ito at niyakap ang dalaga. Estranghero man ito sa paningin niya pero nagulat siya sa epekto ng yakap nito. Siguro dahil alam niyang walang panghuhusga dito. Nang mga sumunod na araw ay naging komportable na lalo si Tin kay Jules. Hindi siya nahihiya. Yun naman sigurong epekto kapag pareho kayong Pilipino at nasa isang banyagang bansa. Sa mga nakalipas na araw ay tila bumabalik na ang kulay ni Jules. Hindi na ito gaanong maputla. Mas naging evident ang pagiging gwapo nito dahil hindi nahumpak ang pisngi nito. Parang lumalabas na tuloy ang pagiging tisoy nito. Do you want to come with me? Magpagupit ka, mahaba na ang buhok mo. Anyaya ni Tin sa lalaki. Pero wala akong pera. Alam ko, ako na magbabayad. At samahan mo ako mag-grocery. Naumay na ako sa mga in-order nating food. Okay, if you say so. Anang binata at kinuha ang jacket nito. How I wish I would remember everything. Nahihiya na ako sa'yo, Tin. Ilang araw na akong cargo dito. Huwag ka nang mahiya. Okay rin naman nakasama kita. At least hindi boring ang bakasyon ko. May nakakausap ako. Actually, parang nakatulong nga si Jules sa kanya nakalimutan pansamantala ang mga problema niya sa Pilipinas. Paglabas nila ay tila natigilan si Jules sa may pinto. Parang hindi ito makakilos. Actually, the reason why I don't go out is I'm slightly afraid. Sorry, Tin. Tiningnan niya ito. Naiintindihan niya ang nararamdaman nito. Pero hindi pwedeng habang buhay kang nakakulong, Jules. Here's my cap. Suotin mo para kahit papano matakpan ang mukha mo at walang makakilala sa'yo. Kinuha nito ang sombrero niya at isinuot.
Pero ganun pa rin. Parang hindi pa rin ito matinag sa kinatatayuan. I'm sorry. I'm still anxious. Inilahad niya dito ang kanyang kamay. Hold my hand. Akong bahala sa'yo. Kinuha nito ang kamay niya at hinawakan. Huwag tayo gaano lumayo, Tin. Ayoko magtagal sa labas. Oo, sige. Maraming malapit na barbershop dito at grocery store. Maglalakad lang tayo. Lumabas sila ng apartment na magkahawak kamay. Pansin ni Tin na napakalambot ng kamay ni Jules. Anak mayaman nga kaya ito? O baka naman tamad kaya malambot ang kamay. Natawa siya sa huling naisip. You did so many things to me. I don't know how to give back. Anang lalaki sa kanya habang naglalakad silang magkahawak ang kamay. Sabi ko naman sa'yo, huwag mo nang problemahin yun. Darating din tayo dyan. Luko, may malapit na barbershop dito. Turo niya sa may di kalayuan. Tinungo nila yon at kinausap niya ang barbero. Parang naiilang pa kasing magsalita si Jules. Sinipat naman ng barbero ang buhok ni Jules at tumango ito. Maya-maya pa, ang lalaki na ang nakasalang. Nang matapos itong gupitan ay hindi niya mapigilang mamangha. He's really handsome. Papa sa itong anak ng hasyendero. Mas mukha itong Espanyol kaysa sa Pilipino. You know what, Jules? Parang may ibang lahi ka bukod sa Pinoy. I don't think so. Busong Pinoy ako kahit na wala akong maalala. Pero seryoso, pwede kang maging model. Sinipat pa ng lalaki ang mukha sa salamin. Malinis na itong tingnan. Baka naman model ka sa Pinas na napadpad dito sa Paris. Parang wala akong mahagilap sa isip ko na modelo ako. I feel like I'm good in cooking. Tumango-tango siya. Ay, baka chef ka. Alam mo, parang mas gusto kong maglibot ngayon. Akala ko ba mag-grocery tayo? Nagbago ang isip ko, bukas na lang. Tara, may pupuntahan tayo. Nagbayad na siya at niyaya niya palabas ng shop ang lalaki. Saan tayo pupunta, Tin? Anito habang kinakaladkad niya ito. Relax ka lang, akong bahala sa'yo. Pumara siya ng taxi. Nang tumigil ang taxi ay sumakay sila at walang nagawa ang lalaki kundi ang sumama sa kanya. Saan ba talaga tayo pupunta? Punta tayo ng Notre Dame. Wala lang, I just feel like going there. Nung nag-aaral ako, madalas akong pumunta doon kahit mag-isa lang. I've been there too, pero hindi ko maalala kung sino yung kasama ko. Baka may girlfriend ka o di kaya asawa. Patay tayo dyan. Saglit itong nag-isip. Nope, matanda babae ang kasama ko. But I have no idea kung sino siya. Ang hirap naman ng sitwasyon mo. Para mga pira-piraso lang ang naaalala mo. Kung gusto mo talagang gumaling, pumunta kaya tayo ng doktor. Baka sakaling matulungan nila tayong makaalala ka. It's a waste of money. Babalik din naman siguro ang memory ko eventually. Tanggin nito. Sa nakikita niya, mukhang ayaw naman ng lalaki na maalala ang buhay nito. Lalo tuloy na curiosity kung ano kaya ang tunay na pagkatao nito. Dahil hindi naman kalayuan mula sa apartment niya ang Notre Dame, ay nakarating agad sila doon. Hindi gaanang marami ang tao. Ang ganda-ganda talaga ng view dito. Papuri niya sa lugar habang inililibot ang paningin. Nakita niyang nakatingin si Jules sa kanya. Gusto mong kunan kita ng picture? Sure, pang-update lang sa Instagram para malaman nilang buhay ako. Natatawa niyang sagot sabay abot dito ng cellphone. Kinunan siya nito ng picture. Wow, ang ganda ng kuha mo sa akin, Jules. Tara doon tayo, selfie tayong dalawa. After dito, punta tayo ng Eiffel Tower. Mukhang gustong tumutol ng binata, pero wala itong magawa. Nakita niyang tila naiilang pa ito sa paligid nito. Pero sinusubukan itong makiayon dahil sa kanya. Samantala, masayang nakatingin si Jules kay Tin. Tuwang-tuwa ito sa paligid nito. Naisip niyang bakit kaya ito sinaktan ng ex nito. That day when she was crying, he just wanted to hold her in his arms. Hindi nito deserve ang umiyak ng ganoon. Nararamdaman niya ang kabutihan ng puso ng dalaga. She's beautiful inside and out. Ang ganda naman talaga dito sa Bell Tower. Tanaw-tanaw mo ang Eiffel Tower, no? Sabi nitong nakatingin sa kawalan. Sinundan niya ng tingin ang tinitingnan ni Tin. Para namang first time mo pumunta dito ah. Hindi nga, pero ngayon mas na-appreciate ko ang lugar. The Bell Tower was like a metaphor for me. It's like finding peace and perspective in a chaotic world. Dahil isipin mo, di ba ang hirap-hirap hanapin ng pag-ibig sa panahon ngayon? Everything is fast-paced. Lahat madaling magsawa. Lahat gustong mabilis ang kilos.
Guilty ako dun. I always wanted to work and work para may mapatunayan. Pero ngayon na nakabalik ulit ako dito sa Paris, I wanted to slow down. Feel the journey. Masakit man o mahirap. Tanggap kong parte na talaga yun ng buhay. One thing he admires about her was her wisdom. Hindi na uubusan na yun ng babae. I agree. People want you to succeed, but not more than their success. I hate it when we struggle to find love because of envy. Hindi niya alam kung saan nanggaling ang input niyang yun. But something deep inside him was telling him that he was in position because of envy. You were always the first in his eyes, Jules. I'm always the option. Sabi ng boses na hindi niya alam kung saan nanggaling. What are you talking about? Hindi kita nakikita bilang competition. You were my family. This is insane. I'm not insane. I wanted attention, pero palagi nilang ikaw, ikaw, ikaw. He was hysterical. Mabuti pang mawala ka sa landas ko. Bigla siyang nahilo pagkatapos marinig ang mga tinig na yon sa kaniyang isip. Nababaliw na ba siya? No, marahil parte yun ng alaala niya. Pero bakit may argument? Jules, are you okay? Untag sa kanya ni Tim. Nahihilo ako. Hindi niya masabi dito ang mga alaalang sumusulpot sa kanya. Let's go, bumaba na tayo. Maybe you need to rest. Can I hold your hand, Tin? Sure, walang problema. Ginagap na babae ang kamay niya at magkasabay silang bumaba ng hagdan. Ibang pakiramdam niya kapag hawak ang kamay nito. Merong seguridad. Ayaw niyang masanay sa ganoon. Alam niyang may limitasyon silang dalawa. Pero ngayong sinubukan niyang lumabas ulit sa publiko, kailangan niya ang suporta ni Tin. I should be the one protecting you, not the other way around. It wouldn't make you less of a man, silly. Kapit ka lang sa akin. Isipin mo na lang, torture ka. Natawa ito. Sa isip niya, mahal nga talaga siya ng Diyos. Dahil pinadalhan siya nito ng anghel sa katauhan ni Tin. Nakakatakot nga lang dahil sa bawat sandali na kasama niya ito, Tin was growing in him. Isang mahirap na sitwasyon dahil baka hanap-hanapin niya ito sakaling maghiwalay na sila. Kinabukasan ng umaga, nagising si Tin sa amoy ng mabangong agahan. Mula sa kanyang kwarto ay tanaw niya si Jules na nagluluto. Naisip niyang bagay ang lalaki sa kusina. Naalala niyang nabanggit nito na parang sa pagluluto ito nakalinya. Good morning, sunshine. Nagluto ako ng breakfast. Heavy breakfast to be exact. Napansin ko na ilang umaga ka ng light breakfast. Bagay sa iyong kusina, Jules. It seems like you were born to cook. Komportable ako dito. I don't know, maybe I'm a chef or cook. Nagising ako kanina at nasa mood ako magluto. Bagong grocery kasi tayo. Ang dami naman yata ng niluto mo. Balak mo ba akong patabain? Ngayon lang to. I made sure na hindi mo matatanggihan ng pagkain ngayon. Napatingin siya sa bacon strip, scrambled egg, at sinangag na nakatabi. May nagawa na rin itong orange juice. Maganda din ang pagkakaayos ng mesa. You have the talent, Jules. Baka may restaurant ka sa Pinas. Umiling lang ito. Parang wala. Pakiramdam ko I was deprived to cook or to be in the kitchen. Mahirap tong walang maalala. Puro lang hula lagi. Oo nga eh. Matikman nga to. Dinampot niya ang bacon strip at agad yung kinagat. How did you do it? May nilagay ka ba dito? Some secret seasoning. May bayad kapag nalaman mong recipe ko. Biro nito. Inihanda ni Jules ang mesa. Hinabol lang niya ito ng tingin. Pansin niya na lalong gumagwapo ang lalaki habang tumatagal at kapag naka-apron, tapos nakasando at labas ang muscles. Come here, Tin. Kumain ka na. Wala ka namang gagawin whole day, di ba? Yes, but I want to visit a museum. Siyempre kasama ka. Nalukot ang mukha nito. Do I really have to go with you? Whether you like it or not, sasama ka. Nagsimula na siyang kumain. Gusto niyang sanayin si Jules na lumalabas-labas. Para kapag bumalik na siya sa Pilipinas, alam na nito ang pasikot-sikot sa lugar kung nasaan sila ngayon. Maya't maya pa ay tumunog ang cellphone niya. Ang daddy niya ang caller. Excuse me, Jules. Sagutin ko lang to. Tumayo siya at dinampot ang cellphone. Hello, Dad? Hello, Iha. Kumusta ka na? Okay naman po. Bakit po kayo napatawag? You need to go home, Iha. Walang ligoy nitong sabi na ikinataas ng kilay ni Tin. Bakit po? May nangyari po bang masama? Wala naman pero kailangan mo umuwi para sa kasal ng kapatid mo. I know hindi kayo okay magkapatid.
at naiintindihan ko ang sitwasyon niyo. But this is a family matter, anak. Ayoko na lumabas na bitter ka dahil hindi ka dumalo sa kasal ni Vina. Valid ang nararamdaman mo, pero alam mo mundong ginagalawan natin. Bawat kilos natin ay may nakabantay. At imbis na unawain ka ng ibang tao, wiwikaan ka pa nila at huhusgahan. And I don't want them to judge you. Please go home, anak. Prove them na hindi ka bitter at hindi ka apektado. Napapikit siya habang nakikinig sa sinasabi ng kanyang ama. Yun ang hindi niya gusto sa buhay niya. She needs to set aside her own feelings dahil sa katayuan nila sa buhay. I still don't know, Daddy. Ayoko pong mangako. Saka matutuloy naman po ang kasal kahit dumalo ako o hindi. At wala po akong pakialam sa sasabihin ng ibang tao. I just want peace kaya nga umalis ako, di po ba? Please, Iha. Gusto ko man sabihin na this is the chance para maging maayos kayo ni Vina. Pero alam kong mahirap at hindi nyo na maibabalikan dati. But at least show them na okay ka na. Kaya mo nang harapin ang lahat. That's my only point, sweetheart. Pinakiramdaman ni Tin ang sarili. Okay na ba talaga siya? Ilang araw na rin niyang hindi naiisip si Navina at ang masasakit na nangyari sa Pilipinas. Baka nga okay na siya. When is the wedding, Dad? Sa susunod na buwan. You still have time para ihanda ang sarili mo, anak. Okay, uuwi po ako. Thank you, Celestine. I'm here. Hindi kita pababayaan. Thank you, Dad. I have to go na po. I miss you. At pinuto na niya ang tawag. Kagatlabi siyang nakatitig lang sa cellphone. 1 buwan. May 1 buwan pa siya para ihanda ang kanyang sarili. Is it enough? Are you okay, Tin? Narinig niyang tanong ni Jules mula sa kanyang likuran. Bumalik siya sa kanyang upuan. Nawalan siya ng ganang kumain. My dad wants me to go home to attend my sister's wedding. Hindi ko alam kung kaya ko. I think that would be the best way to finally accept everything. Tanggap ko naman, Jules. Pero, what if masaktan na naman ako? Paano kung ma-pressure ako sa harap ng ibang tao? Magkalat ako ron. Mag-eskandalo dahil sa sama ng loob. The best revenge is to show them that you are happy. Hindi nila pwedeng makita na nahihirapan ka. Maiisip lang nila na nagtagumpay sila kapag nakita nilang nasasaktan ka. Napatingin siya dito. The best revenge is to show them that I'm happy. Ulit niya sa isip sa sinabi ni Jules. Pero hindi ako masaya. Kaya nga ako umalis dahil kailangan ko makalimot sa mga ginawa nila, di ba? Fake it till you make it. Sagot lang nito sa kanya. Hindi naman nila alam ang nararamdaman mo. Ikaw lang ang nakakaalam. At ikaw pa rin ang may kontrol sa sarili mo. Fake it till I make it? Para siyang sirang plaka na inuulit lagi ang sinasabi nito. Napatitig siya sa gwapong mukha ng kausap. Bigla ay may pumasok na ideya sa isip niya. What? Takang-an nito. What if you come with me sa Pilipinas, Jules? Pretend that you are my new boyfriend. Hanggang sa araw lang ng kasal. Ipapakita ko lang sa kanila na okay na ako. Na nakalimot na ako sa mga ginawa nila. But how? Wala akong mga dokumento pa uwi na Pilipinas. If you say yes, ako na bahala doon. My dad has so many connections dito sa consulate. Pwede kitang matulungan sa bagay na yan. Ano, game ka? Wala naman akong pabili ng ticket. Do you think issue yan? Siyempre sagot ko ang lahat ng gastos mo basta samahan mo lang ako. Pero nakakahiya. Akong lalaki tapos ikaw ang gagastos sa akin. Hindi pa ba halata na simulat sa pula ko naman talaga ang taya? At walang kaso yun sa akin dahil may pera naman ako at ipon. Kunwari na lang, sugar mommy mo ako. Tumatawang biro niya. Sira, alam mong babayaran kita kapag naging okay na ako. Malay mo, tama ka na mayaman din pala ako. Sus, kahit mayaman ka pa sa totoo mong buhay, di naman kita sisingilin sa lahat ng nagastos ko sa'yo. Bukal sa loob ko na tulungan ka. Kaya sige na, sumama ka na. Please? Saglit itong nag-isip bago sumagot. I owe you my life, Tin. I will do everything for you. Is that a yes? Nakibit balikat ito bilang sagot. Sa tuwa ay nilapitan niya ang lalaki at agad na niyakap. Oh my God, thank you, Jules. Thank you. Pakiramdam niya, nagkaroon siya ng isang kakampi. Nang mga sumunod na araw ay naging busy si Tin sa pag-aayos ng papeles ni Jules. May binayaran siyang tao para ayusin ang lahat. Ayon sa kanyang nakausap ay maghihintay lang sila ng 2 linggo para sa dokumento at passport ng binata. Malaki-laki ring halaga ang pinakawalan niya para lang mabitbit si Jules sa Pilipinas.
Wala naman silang choice kundi mameke dahil nga wala itong maalala. At habang naghihintay sila na maayos ang lahat pauwi sa Pilipinas, ay may naisip na naman siyang plano. Jules, halika. Pinaupo niya ito sa tabi niya sa mahabang sofa. Masyadong nosy ang pamilya ko sa Pilipinas. In short, praning sila. Siguradong lahat ng butas ay hahanapan nila tayo. Kaya para hindi tayo mapahiya, kailangan nating mag-practice bilang isang totoong couple. Do you think you've had a relationship before? Parang oo. I'm not sure. Parang mahihain kasi ako eh. Okay, hindi na rin naman yun mahalaga. Pero sa tingin mo ba, kung papasok ka sa isang relasyon, anong klaseng boyfriend ka? At anong gusto mong klase ng relasyong meron kayo? Saglit itong nag-isip. I think I'm romantic. I want to spoil my girl. Sa kahit na anong paraan. Gift-giving, pagbibigay ng oras sa kanya at words of affirmation. Ayoko na ma-feel niya na hindi ko siya mahal. Habang nakikinig at nakatingin si Tin dito, ay bumibilis ang tibok ng puso niya. She wanted that kind of love. Naisip niya, what if si Jules pala ang soulmate niya? Gaga ka, marami pang issue ang tao na yan sa buhay niya. Hindi mo pa nga alam kung sino ba talaga yan eh. Tumigil ka nga, Celestine. Saway ng isip niya. Touchy ka ba, Jules? I mean, gusto mo laging magka-holding hands, magkaakbay, mga ganon? Yeah, kahit in public places. Medyo possessive din ako. I want to show everybody that you are my girl. Tinitigan siya ni Jules. Parang nanunuot sa buto niya ang mga titig nito. Uminit bigla ang buong katawan niya. Hindi halata sa'yo. Pero siguro kapag comfortable ka na sa isang tao, lumalabas ang ganyang side mo. Ikaw ba, Tin? Anong klaseng lalaki ang gusto mo? Ikaw, gusto niyang sabihin, pero pinigilan niya ang sarili. Parang ganyan, tulad mo. Then it would be easy for us dahil pareho lang tayo ng gusto. Gusto mo rin ako, ganon? Ang ibig kong sabihin, you like my trait as a boyfriend. E di, hindi na tayo mahihirapan. Mahihirapan na ano? Na maging girlfriend ko. Ano? Bakit? Di ba kaya mo ko isasama sa Pilipinas para ipakilala ang boyfriend mo at ipamukha sa kapatid mo na naka-move on ka na? Sinabi ko ba yun? Sabi ko lang isasama kita. Pero maganda nga idea yung naisip mo, Jules. Sige, magpanggap tayo para mas mainis si Vina kapag nakita niyang mas gwapo ang boyfriend ko kaysa kay Mark. Bakit? Pangit ba si Mark? Bakit mo siya minahal? May kasabihan kasi na bulag ang pag-ibig. Pero okay na ulit ang paningin ko. Ngayon ko lang napagtanto na pangit na nga ang ugali niya, pangit din pala ang pagmumukha niya. Bagay lang sila ni Vina. Baka naman selos lang, Tin. Hindi no, seryoso. Bali wala na sila sa akin. Okay, sabi mo eh. Dahil naka-move on ka na at obviously, we like each other. Madali na lang sa atin na kunwari mahal natin ang isa't isa. Tama ka naman nga. Sige, magplano tayo. Lumipas ang mga araw at linggo na hindi nila namamalayan. Mas lalo kasi silang naging close. Hindi na rin masyadong takot lumabas ng bahay si Jules. Nakampante na ito sa lugar sa paghawak kamay nila sa tuwing lalabas silang dalawa. At ngayong araw na ito yung kanilang final practice bilang magjowa. Para kay Jules, the whole idea was absurd. Pero dahil malaki ang utang na loob niya kay Tin, ay kailangan niya yung gawin. That was his mindset entering her plan. Pero sa bawat araw na nakakasama niya ang dalaga bilang fake girlfriend, nakikita niya ito sa ibang punto de vista. She's sweet, caring, and most of all, lovable. Ang babaeng katulad nito ang hindi mahirap mahalin. So dapat kapag nasa Pinas na tayo, palagi kong hawak ang kamay mo? Tanong niya kay Tin. Nasa sala sila at nagpa-practice ng mga natahi nilang kwento para sa pagpapanggap bilang magkasintahan. Of course, small details can cause big impact. Basta tandaan mo, Jules, chef ka dito sa Paris. Nakakilala tayo dahil iniligtas mo ako sa isang pickpocketer. You offer me drinks, sinamahan mo akong gumala and boom, whirlwind romance. Pwede na ako maging writer? Tumatawang wika ni Tin. Kahit ang mga tawa at ngiti nito, para sa kanya, daig pa yun ang magandang musika. Kahit ang totoo, ako naman talaga iniligtas mo. Huwag mo na kasing isipin yun. Nawawala ang fantasy, my darling, my hero. Sorry, my sugar pop, pretty baby. Biro niya sa babae na lalong nagpatawa dito. Bigla na lang niya itong kinabig at niyakap. Gusto niyang pakiramdam na yakap niya si Tin.
Parang ligtas sila pareho sa sariling mundo nila. Hindi nila alintana ang mga nangyayari sa paligid nila. What are you doing, Jules? Sinasanay ko lang ang sarili ko na yakap ka. Para pagdating sa inyo, hindi na tayo manibago. Baka mamaya, chancing na yan ha? Akala ko ba hindi natin lalagyan ng mali siya dahil friends tayo? Ay, oo nga pala. At niyakap din siya ng mahigpit ng dalaga. Natigilan silang pareho. Naramdaman niya ang lakas ng tibok ng puso ni Tim. Bigla itong nag-angat ng tingin sa kanya. Nagtama ang mga mata nila. Napatingin siya sa mga labi nito. There's an urge inside him that's making him want to kiss her. Nararamdaman niya ang tension sa pagitan nilang dalawa. Jules, wait lang. I-check ko lang yung mga gamit natin. Baka may makalimutan tayo sa bagahe natin. Iwas nito. Kumalas ito sa kanya at naglakad patungo sa silid. Sinundan lang niya ito ng tingin. Nang makaalis na si Tin ay napahilamos na lang siya sa kanyang muka. Bakit bigla niyang naramdaman yun? Kailangan niyang paalalahanan na ang sarili na kunwari lang ang lahat. Remind yourself, Jules. Do not cross the line. Tinutulungan mo lang si Tin sa problema niya. Pabulong niyang wika at mariin niyang ipinikit ang mga mata. Kailangan niyang mag-focus. Pero sa pagpikit niya, nakangiting mukha pa rin ni Tin ang nakikita niya. Nababaliw na yata siya. Hindi nga siya pwedeng makagusto kay Tin. Hindi pa buo ang pagkatao niya. Wala pa siyang maipagmamalaki dito. Sa huling gabi nila sa Paris ay naisip ni Tin na dalhin si Jules sa isang sosyal na kainan. As usual, ayaw na naman ng lalaki. Pero dahil mapilit siya ay wala itong magawa. Pinag-shopping niya rin ito ng mga damit para sa pag-uwi nila sa Pilipinas. He looks so dashing sa suot nito ngayon. This is so expensive. Anito sa kanya habang papaakyat sila sa yate. Sa same dinner cruise niya naisipang dalhin ng lalaki. Dumadaan yun sa magagandang landmark sa Paris. May masarap na dinner at may live music. Money isn't the problem, honey. Maraming ipon ng sugar mommy mo. Tumatawang biro niya na ikinatawa rin ito. Yabang ah, pero this is nice and good. Iniikot nito ang tingin sa paligid. Pumesto sila sa dulong bahagi ng view deck. Umandar na ang yate at nagsimula na rin na iserve ang kanilang in-order. Habang kumakain sila ay palaging sumusulyap ng tingin sa kanya si Jules. Why? Anya. Ako dapat ang magtanong yan. Why did you take me here? Ang mahal dito. Madadagdagan na naman ang utang ko sa'yo. I just want to make this night memorable. Last night na natin sa Paris. Baka pagbalik, mag-isa ka na lang. Ayaw niyang isipin yon dahil malulungkot lang siya. Okay, let's make this night memorable. Nakangiting wika nito. Yung ngiting abot hanggang mata. It was the first time. Sa tuwina na kapag ngumingiti ito ay nababanaag pa rin niya ang lungkot sa mga mata nito. Pero ngayon, kakaiba na ang kislap sa mga mata ng lalaki. Pagkatapos nilang kumain ay sinerve na ang wine. In-enjoy nila yon hanggang sa marinig nila ang tugtog. Inilahat ni Jules ang kamay nito sa kanya. You want to dance, Tin? Sure. Kinuha niya ang kamay nito at dinala siya ng lalaki sa bandang gitna ng deck. Sumasayaw sila sa saliw ng romantikong musika. Inihiling niya ang ulo sa dibdib ni Jules. Pwede kayang i-freeze ang oras? Anya. Bakit naman? Ayoko kasing matapos ang lahat ng to. Baka bukas makalawa, kailangan ko na namang humarap sa mga problema. Kung hindi mo haharapin, hindi yun matatapos. Pwede naman sigurong takasan yun at kalimutan na lang lahat. Kung ganun lang kadali, bakit hindi? Kung i-freeze mo ang oras, sa ganitong sitwasyon mo ba patitigilin ang lahat, Tin? Oo, yung kasama kita at kasayaw. Anya sa isip habang nakatitig sa gwapo nitong muka. Pwede rin, sagot niya sa lalaki. Di palagi mo ako makakasama kapag ganun. Baka magsawa ka. Kaya pa naman kitang tiisin eh. Biro niya. Ah, ganun? Kunwari ay nagtatampo ito. Ikaw ba, Jules? Kung bibigyan ka ng pagkakataon na i-freeze ang oras, anong partikular na bahagi ng buhay mong gusto mong itigil? Yung unang araw na nakita kita, sa gitna ng ulan, nagtama ang mga mata natin. I know an angel when I see one. Dahil sa sinabi nito, parang literal na tumigil ang oras ni Tin. Ang tanging nararamdaman niya ay ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Muli siyang nag-angat ng tingin. Nagtama ulit ang kanilang mga mata. May isang partikular na damdamin siyang nakikita doon. You saved me too, Jules. Sa mga panahon na akala ko mag-isa lang ako, nandyan ka. Hindi mo lang namamalayan?
Nililigtas mo rin ako sa bighati at kalungkutan. Dahil sa'yo, mabilis ko nakalimutan ang sakit sa puso ko at ang mga taong nanakit sa akin. I'm glad you feel that way. Kahit anong mangyari, Tin, I will always be here. Magkalayo man tayo, maalala ko man ang lahat, hindi kita iiwan. At kung sakaling makalimutan kita kapag normal na ang utak ko, pakiusap, lapitan mo ko at ipaalala ang lahat sa atin. Naramdaman niyang naging mahigpit ang pagkakayakap sa kanya ni Jules. Ganoon din siya rito. Ayaw niya itong pakawalan. Hindi na nakikita ni Tin ang sarili na hindi niya ito kasama. Malakas na nga yata ang tama niya sa lalaking ito na walang alaala. Hindi siya natatakot na sumugal dito. Mas natatakot siyang magkatotoo ang sinabi nito na makalimutan siya nito kapag gumaling na to. Dumating ang araw ng kanilang pag-uwi sa Pilipinas. Kinakabahan man si Tin ay pilit niyang kinakalma ang kanyang sarili. You're nervous? Anang lalaki sa kanya. I am. Hindi ko maintindihan ang nararamdaman ko. Normal lang yan. Ako rin. Kagabi hindi ako makatulog. Bakit? Ano bang iniisip mo? Hindi mo naman pamilya ang pupuntahan natin. Relax ka lang. Labas ka sa issue namin ni Navina at Mark. Alam kong kayang-kaya mo sila. Ang inaalala ko, Tin, baka may nakakakilala sa atin. Marami akong iniisip. Marami akong what ifs. Kinuha niya ang kamay ng binata. Sa pagdaan ng mga araw, tila naging normal na lang sa kanya na hawakan ang kamay nito. Lalo na kapag kinakabahan ng lalaki. Whatever happens, nandito lang tayo para sa isa't isa, di ba? Yun na lang ang pinanghahawakan ko, love. Sabi nito, sinimulan na rin na mag-practice na tawagin siya sa napagkasunduan nilang endearment. Lihim siyang napangiti. Inihilig niya ang ulo sa balikat nito. Nagsimula nang lumipad ang eroplano. Ang anumang kaba niya ay pilit niyang sinusupil. Hanggang sa nakatulugan niya. Matapos ang ilang layover ay narating din nila ang Pilipinas. Ramdam na ni Tin ang tensyon kahit nasa naiya pa lamang sila. Nandoon ang driver namin. Turo niya sa nakaparadang sasakyan sa di kalayuan. Malamig ang mga kamay mo, Tin. Easy. Nakangiting wika ng lalaki. Kahit pagod sa biyahe ay hindi man lang nito inaalis ang ngiti sa mga labi. Sinusubukan ko pero para ako lalagnatin. Saan niya dito habang magkahawak kamay silang patawid sa parking lot. Ilang oras ang lumipas at sa hotel sila dumiretso. Bukas na ang kasal ni Navina at hiniling niya sa kanyang daddy na sa hotel na lang siya tutuloy. Pumayag naman to. Hindi pa alam ng mga ito na magkasama sila ni Jules. Tiyak niyang magugulat ang lahat. Yun naman ang purpose niya, ang gulatin ng lahat at ipakita sa mga ito na nakamove on na siya. Pagkarating sa hotel ay agad silang nagpahinga ni Jules. Pagkakain ay nakatulog siya agad, gawa ng jet lag. Nagising siya sa kanyang alarm. Si Jules ay nakita niyang nakahanda na. Hindi ka yata nakatulog? Tanong niya sa binata. Tahimik lang itong tumango. Hindi ako inaantok, kahit ilang beses kong sinubukan. Pero nahalata niyang tila may bumabagabag dito. Okay ka lang ba? Nanaginip ako kagabi. There was a voice inside my head telling me na bakit ako umuwi ng bansa. Nasa panganib daw ang buhay ko. He was begging me to go back to Paris. But it was just all inside my head. I don't want to entertain it. Nabahala naman si Tin sa sinabi nito. If you don't want it, hindi kita pipilitin. Okay lang naman na ako lang ang pumunta sa wedding. Mas importante ang peace of mind mo. Alam ko namang napilitan ka lang sumama sa akin. No, nandito na ako. Hindi kita pababayaan. I promised you. At isa pa, it was just in my head. Baka napapraning lang talaga ako. Go ahead, magbihis ka na at baka malate pa tayo sa wedding ng kapatid mo. Okay, thank you Jules. Just tell me kung hindi mo na kaya sa labas, okay? Love, call me love. Kahit nababahala ay napangiti pa siya. Silly. Sige na, maliligo na ako. Nasa baba na rin yata ang susundo sa atin. Dumiretso na siya sa banyo at naligo, saka nag-ayos. Ngayon na ang araw na pinakahihintay niya. Sana pumabor sa kanilang panahon at pagkakataon. Sa simbahan na sila tumuloy ni Jules. Hindi naman siya kasama sa entourage kaya diretso na sila agad sa unahan. Tulad ng inaasahan ay nasa kanya ang mata ng lahat ng panauhin. Lalo na at may kasama siyang lalaki. Mukhang maraming nagulat sa kanyang pagdating kasama si Jules. Tin, ako ang natatakot sa kanila. Kung kaya lang tayo hubaran ng mga titig nila, ginawa na nila. Bulong sa kanya ni Jules. Nauunawaan niya ang binata dahil maging siya ay naiilang din na pinagtitinginan at pinagbubulungan.
Hindi man lang itinago ng mga ito ang katsismosahan. Naturingan pa namang mga nagmula sa angkan ng mayayaman at may pinag-aralan. Hayaan mo sila, Jules. Hanggang dyan lang sila. Mamatay sila sa inggit. Anya at ikinapit pa ang braso sa lalaki. Tama, love. Pogi yata ang escort mo. Natawa siya sa sinabi nito, pero nagsasabi lang ng totoo ang lalaki. Kahit sino ay maaagaw ang pansin kung dadaan to. Ang lakas ng dating ni Jules sa totoo lang. Hanggang sa dumating na ang bride at doon na natuon ang pansin ng lahat. Salamat naman at nawala na sa kanila ang atensyon. Naging matiwasay at maayos ang seremonya. Sa picture taking ay tinabihan siya ng kanyang madrasta. Hindi talaga nawawala sa ugali mo yung mang-agaw ng atensyon, Celestine. Pabulong na wika nito sa kanya. Kayo may gustong umuwi ako, di ba? Nananahimik ako pero inimbita niyo ako sa walang kwentang kasal na to. Hindi ko na rin kasalanan kung nakikita mo akong masaya at hindi miserable. To her surprise, wala man lang siyang naramdaman na kahit ano. Wala na ang galit. Wala na ang hinanakit niya sa mga kinakasal. She was expecting na kahit papaano ay makakaramdam siya ng kakaunting galit. Pero wala. She was at peace. Nakatingin siya sa mga ito. Ang tanging nasa isip niya ay sana matapos na ang kasal. At ang nararamdaman lang niya sa mga oras na yon ay saya dahil kasama niya si Jules. Natapos na ang seremonya at nilapitan niya ang kanyang daddy kasama si Jules. Hello, Dad. Meet Jules. Boyfriend ko po. Nice meeting you, Tito. Magalang na wika ng binata, sabay nakipagkamay sa kanyang ama. Malapad ang ngiti ng kanyang daddy. Kaya pala nakikita kong kislap sa iyong mga mata, iha. Dahil in love ka. Alagaan mo ang anak ko, Jules, iho. Kung saan siya masaya, doon din ako. Makakaasa po kayo, Tito. Mabuti, mabuti. After this wedding, pumunta ka sa bahay. Let's have some dinner. Mas gusto pa kitang makilala. Makakaasa po kayo, Tito. Nagpaalam na ang Ginoo at inasikaso na nito ang ilang mga bisita. Napansin yata ni Jules na parang hindi siya mapakali. What's bothering you, Tin? Gusto kong lapitan si Vina. I want to congratulate her. Kung hindi mo kaya, hindi mo naman pwedeng pilitin. Iniisip siguro nitong gagawin lang niya yon dahil iyon ang hinihingi ng pagkakataon. You know what, Jules? To my surprise, I'm really happy for her. Siguro nga deserve niya si Mark. Hindi man kami naging close, pero hindi naman kami nag-aaway noon. Saka nakita ko ang saya sa mukha niya kanina. I don't want to steal it from her. Oo, nasaktan niya ako. Pero paano kung nagmahal lang din siya? Nagkataon lang na boyfriend ko si Mark noon. Hindi ka nagalit? Wala na akong makapanggalit sa puso ko. Gusto ko na lang din maging masaya at magkaroon ng tahimik na buhay. Naisip ko, kung hindi ako magpapatawad, hanggang kailan ko dadalhin ang bigat sa dibdib ko? Ako lang din ang mahihirapan, di ba? Nakita niyang tila nagliwanag ang mukha ni Jules dahil sa sinabi niya. You are so brave, my love. I'm so proud of you. Bigla siya nitong niyakap. Naramdaman niya ang gaan sa kanyang dibdib. Pupuntahan ko lang si Vina. Hintayin mo ako dito. Habang papalapit sa kapatid ay tila magaan ang pakiramdam ni Tin. Masarap palang pakawala ng kinikimkim na galit sa dibdib. Vina, tawag niya dito. Nilingon siya nito, ngunit yumuko ito, tila nahihiya. Salamat sa pagpunta. Mahinang anito. Ginawa ni Tin ang unang pumasok sa isip niya. Sa unang pagkakataon ay niyakap niya ang kapatid. I'm sorry, ate. Sorry. Sabi ni Vina na bumuhos bigla ang mga luha. Naiyak siya nang tinawag siya ulit nitong ate. Alam ko marami rin akong pagkukulang sa'yo, pero gusto ko malaman mo na masaya ako para sa'yo. Pinapatawad ko na kayo ni Mark. Huwag niyo na akong alalahanin. Mamuhay kayo ng masaya at magmahalan ng tapat. Humagulgol si Vina. Ito ang pinakamagandang regalo na natanggap ko, ate. Salamat. Alam niyang hindi agad babalik sa ayos ang lahat dahil sa mga nabitiwang mga salita na dala ng galit at sitwasyon. Pero alam din niyang darating din sila sa puntong wala ng ilangan. Nagkamali man ang mga ito pero na-realize ni Tin na kailangan niya ring umusad. Jules played the biggest role in her realization. Tinanggap niya ang lalaki sa buhay niya kahit wala itong alaala. Naging mabuti ito sa kanya. Naisip niyang kapag naging mabuti ka sa iyong kapwa, kabutihan rin ang balik sa'yo. Katulad ng kung nagbigay ka ng kapatawaran, kapayapaan naman ang babalik sa'yo. It might be hard sometimes, pero yun lang ang tanging daan.
ang pagpapatawad at pagtanggap. Samantala, naluluha si Jules habang nakatingin sa magkayakap na magkapatid. Sobrang saya niya habang nasasaksihan niya ang katapangan ni Tin. Hindi lahat kayang magpatawad. Habang nanonood sa dalawa, biglang sumakit ang ulo niya nang tila may isang nagsusumiksik na alaala sa isip niya. Kaya kong kalimutan ang lahat. Magsimula ulit tayo, Fabian. Kakalimutan ko ang mga ginawa mo. Shut up. I will not forgive you, Julian. Hindi ko kayang patawarin ang mga ginawa mo. Wala akong kasalanan. Yun ang alam mo. Pero inagaw mo sa akin ang lahat, Julian. Kinuha mo, dapat ay para sa akin. Naputol ang alaala niyang yun nang may isang lalaking lumapit sa kanya. Pamilyar ang mukha nito. Sir Julian, ikaw nga. Anang lalaki, ngiting-ngiti sa kanya. Julian? Who's Julian? At sino ka? Do you know me? Oo naman po. Ako po to si Robert. Nagtatrabaho ako sa inyo dati. Palagi akong kasama ng papa mo sa bukid. Pero umalis na ako sa inyo at nagtrabaho na sa isang wedding coordinator. Lumipat ako dahil nag-asawa na ako. Hindi kita maalala. Sorry. Saad niya. Matagal ka nang hinahanap ng pamilya mo, Sir Julian. Pamilya ko? Hinahanap nila ako? Opo, ilang buwan na silang naghahanap sa'yo. Nalaman ko yan nang manawagan sila sa TV. Pero hindi ka na nga pala nila makilala dahil nag-iba na ang mukha mo. Pero kahit parang umitim ka at medyo namayat, natatandaan pa rin kita. Hindi kita maintindihan, Robert. Anya, pero bigla ay maraming tila mga boses sa kanyang isip. Ang ingay sa kanyang paligid at tila nagdadala ng sakit sa kanyang ulo. Pakiramdam niya ay sumisikip ang paligid niya. Sir, okay ka lang? Kailangan kong huminga. Anyang mabilis na tinakbo ang palabas ng venue. May tumawag sa kanya ngunit dire-diretso siya. Gusto niyang lumayo sa maraming tao. Habang tumatakbo, biglang may pumasok na namang alaala at boses sa isip niya. Kung mabubuhay ka man, wala ka nang maaalala tungkol sa pamilya mo. Pamilya kita, kapatid kita. Simula nang pinanganak ka, hindi kita tinuring na kapatid at kapamilya. Salot ka sa buhay ko, Julian. Biglang naalala na ni Jules ang boses na yon na palaging pumapasok sa utak at panaginip niya. Si Fabian, ang kapatid niya. Hilam siya ng luha na tinawid ang daan. Naaalala na niya ang lahat. Ngunit isang malakas na sigaw ang narinig niya. Paglingon niya ay isang nakakasilaw na liwanag ang sumalubong sa kanya. Naramdaman niya ang malakas na pagbangga sa kanya dahilan para tumilapon siya. Nakaramdam siya ng sakit. Nakita niyang nagkagulo sa paligid. Pero may isang figurang lumapit sa kanya na hindi niya makakalimutan. Tin, tawag niya dito. Jules! Oh my God, Jules! Tinig niyang iyak ng isang naghihinagpis na boses ng babae ang huli niyang narinig bago siya pinanawan ng ulirat. Mabilis na dumating ang mga pulis at rescuer. Labis-labis ang kaba sa dibdib ni Tin. Sumama siya papunta sa ospital dahil gusto niyang masiguro na magiging maayos ang kalagayan ni Jules. Hawak niya ang kamay ng binata habang wala itong malay sa loob ng ambulansya. Please, Jules. Please, wag mo akong iwan. Umiiyak niyang wika habang hawak ang kamay nito. Hindi niya maintindihan ang mga nangyari. Nakita niyang tumakbo lang ang lalaki sa daan. Parang wala ito sa sarili. Marami ang nakakita sa ginawa nito na tila ba meron itong tinatakasan. Nang makarating sa ospital ay dinala agad sa emergency room ang lalaki. Doon ay agad itong inasikaso ng mga doktor. Hindi siya umalis sa ospital. Nagpakilala siyang kasintahan ng lalaki. Ilang oras pa ang lumipas at lumabas ang doktor na gumamot dito. He's okay now. Mabuti na lang at sa may balikot lang mas malakas ang impact. Pero stable na siya. Kailangan lang ng further test para mas lalong masiguro na wala siyang internal damage. Pero okay na ang vital signs niya. Anytime soon ay magigising na siya. Paliwanag sa kanya ng doktor. Nakahinga ng maluwag si Tin. Dininig agad ng Diyos ang kanyang panalangin. Subalit bigla siyang natigilan nang makita niyang may 3 tao na papalapit sa emergency room. Isang matandang babae na may kasamang lalaki at babae na nasa middle 50s. Magkahawak kamay ang dalawa. Umiiyak ang ginang. Nasaan ang apo ko? Anang matandang babae na naging hysterical na. Apo? Hindi kaya ka mag-anak ni Jules sa mga bagong dating? Oh my God! Nandun si Julian! Diyos ko po! Umiiyak na wika na ng babae pagkasilip sa ER. Nagkusa na siyang lumapit sa mga ito. Mawalang galang na po.
Tawag niya sa mga ito at bahagya siyang yumuko. Ako po ang kasama ni Jules nang dalhin siya dito sa ospital. Kilala niyo po ba siya? Natuon ng pansin ng mga ito sa kanya. Tiningnan siya ng matandang babae mula ulo hanggang paa. Kaano-ano mo ang apo ko? At sino ka? Paano kayo nagkakilala? Anong nangyari sa kanya? Sunod-sunod na tanong nito na hindi maalis ang tingin sa kanya. Girlfriend po ako ni Jules. Nagkakilala po kami sa Paris at umattend lang po kami sa kasal ng kapatid ko. We saw him running. Parang wala sa sarili na para bang meron siyang tinatakasan. Tumakbo siya papunta sa gitna ng daan. Huli na po nang mapansin ko kaya hindi ko siya napigilan. Oh my God! Tama nga ang hinala natin. Nagtago nga siya sa atin. Kawawa naman ang anak ko. Umiiyak na sabi naman ng ginang. Nagtaka siya sa sinabi nito. Kayo po ba talaga ang pamilya ni Jules? Oo, iha. At matagal na namin siyang hinahanap. Gulat na gulat kami nang sa wakas makakuha kami ng impormasyon sa dati naming tauhan na narito siya sa ospital. Hindi rin namin alam na galing siya sa Paris. Kaya pala hindi namin siya mahanap-hanap. Ang pinagtataka namin, paano niya natiis na hindi kami sanabihan na okay lang siya para hindi kami mag-aalala ng husto sa kanya? Mahabang sagot ng Ginoo na palagay niya ay ama ni Jules. Ang totoo po, wala pong maalala si Jules sa totoo niyang pagkatao. Thank you, Iha. Pero sa tingin namin ay kailangan mo munang magpahinga. You look tired. Kami na bahala sa apo ko. Sinulipan niya si Jules na walang malay. Hindi niya gustong iwan ng lalaki. Gusto niyang kapag nagising na ito ay siya ang unang makita nito. She realized so many things. Mahal niya si Jules. Hindi niya kayang makita na nasasaktan ito. Kahit man lang ang isipin na mawawala ito sa kanya ay hindi niya kaya. Pero okay lang naman po sa akin. I can stay here until he wakes up. Umiling ang Ginoo. No, magpahinga ka muna. Hindi pwedeng pati ikaw ay ma-stress. Thank you for what you did to our son. Pagising niya, sasabihin namin sa kanya na umuwi ka na. Hindi na siya nagpumilit pa. Siguro ay tama ang mga ito. Kailangan niya muna ng pahinga at kailangan din niyang bigyan ng oras ang pamilya nito na makasama si Jules. Natitiyak niyang pagising nito, magiging malinaw na rin ang lahat sa pagkatao nito. Magpapaalam lang po ako sa kanya, sir. Tumango ang lalaki. Lumapit agad siya sa nakahigang si Jules. Babalik ako, love. Sana gumising ka na. Narito ang pamilya mo. Ito nang hinihintay mo kasagutan sa mga tanong mo. Iiwan mo na kita sa kanila, ha? Hindi niya napigilang maiyak nang halikan ng noon nito. Nagpaalam na siya sa pamilya nito. Looking at them, mukhang hindi basta-bastang pamilya ang mga to. Tama nga yata siya. Nagmula sa mayamang pamilya si Jules. Samantala, sa loob ng silid ni Jules sa ospital, ay nagising ang binata sa tindi ng pananakit ng kanyang katawan. Masakit din ang kanyang ulo. Sinubukan niyang imulat ang kanyang mga mata. Sa nanlalabong tingin ay isang pamilyar na muka ang bumungad sa kanya. Lola? Ako nga. Salamat sa Diyos na nagising ka na. Niyakap siya nito at nakita niyang papalapit sa kanya ang kanyang mga magulang. Ano po ang nangyari? Bakit nandito ako sa ospital? Naaksidente ka, anak. Tipid na sagot ng kanyang ina. Everything seems so wrong. Bakit pakiramdam niya ay may mga alaala siyang nabura? What happened? Nasa Europe ba ako? Si Fabian, where is he? Naalala niya agad ang kanyang kapatid. Then a sudden memory flashed in his head. Si Fabian, galit na galit sa kanya. He was trying to kill him. Nagtago siya sa Venice pero nahuli siya nito. Lumipat siya sa Germany at nahuli pa rin ito. Pagkatapos ay dinala siya nito sa France and he drugged him. Fabian tortured him at iniwan siya nito sa Paris. He woke up in the street, walang maalala. And now, he remembers everything. Hindi niya mapigilang umiyak sa alaalang yon. Kapatid niya si Fabian pero nagawa siya nitong traidorin. He betrayed me, Lola. Mom, Dad. Siya ang dahilan kaya ako nawala ng alaala. Binugbog niya ako at ng mga tauhan niya at basta na lamang akong iniwan sa kalye. Nakita niya ang pag-aalala sa mukha ng kanyang abuela. Wala na si Fabian, apo. He died 6 months ago kasabay ng pagkawala mo. What? Patay na si Fabian? Paano? Nadagdagan ng bigat sa puso niya sa nalaman. Gusto pa niyang kastiguhin si Fabian at pagbayarin sa ginawa nito sa kanya. Pero paano pa? Wala na pala ito. He took his life, anak. Anang mami niya.
Hindi namin alam kung ano ang problema niya. Sobra-sobrang dago kang nangyari sa pamilya natin sa mga nakalipas na buwan. Ang pagkamatay ni Fabian at ang pagkawala mo. Umiiyak na wika pa nito. He hates me. Pinahirapan niya ako sa Europe. Lumayo na ako sa inyo para magsimulang muli. Ngunit sinundan niya ako. Gusto niya ako mawala sa buhay niyo. Ako na lumayo pero sobra-sobrang galit na meron siya sa akin. But now he was gone. I don't know what to feel. Grabing paghihirap ang dinanas ko sa kanya. Si Fabian ay ang adopted son ng kanilang pamilya. Pero mahal to ng magulang niya. Tinuring na sariling anak. Bago pa siya dumating sa buhay ng kanyang magulang ay nauna na si Fabian. Close silang dalawa nung mga bata pa sila. Nagbago ito nang malaman nito na wala itong makukuhang mana sa pamilya nila. Pero may perang inilalaan ng daddy nila para dito. But Fabian was furious. Naging makitid na ang utak nito. Nalaman din nito na hindi ito mabigyan ng posisyon sa kumpanya dahil sa mga iilang kapalpakan nito. Sa kanya nabuhos ang galit nito nang malaman nitong siya ang papalit na bagong CEO sa kumpanya nila. Pero hindi niya gusto ang buhay na yon. Kaya siya na lang ang lumayo. Gusto niyang maging chef at magkaroon ng sariling restaurant. Yun ang hiling niya. Pero wala siyang suportang natanggap sa pamilya. So, he ran away. Sinundan siya ni Fabian at ginawa nito ang masamang plano laban sa kanya. Matagal na pala siyang pinagpaplanuhan ng kapatid upang dito ibigay ang lahat ng mga mana at kumpanya nila. Bakit ako nakauwi ng Pilipinas? Sino nagdala sa akin dito? All I remembered ay kinuha lahat ni Fabian ang dokumento ko, even passport. Para raw mabulok na ako sa Paris. Sunod-sunod niyang tanong. May isang malabong alaala ng isang babae sa kanyang isip, pero hindi niya ito makilala. Tila blurry ang alaalang yon. Kami ang nagdala sa'yo dito, anak. Nakita ka namin sa Paris. Dinala ka namin pa uwi. Sabi ng mami niya. Pero bakit pakiramdam niya hindi ito nagsasabi ng totoo? Bakit parang may hindi ako maalala? Why does it feel like I'm with someone when I came back home? Pinaliwanag na sa amin ng doktor ang kaso mo, anak. You suffered global amnesia. Hindi namin alam kung anong ginawa ni Fabian sa'yo. You lost your past memories. And while having an amnesia, yung mga bagong memory during those period ay nawala. That was transient post-amnesia memory gap. Kaya hindi mo na maalala kung paano ka nakauwi dito. Pero kami ang nagdala sa'yo sa Pilipinas. Kaming pamilya mo ang nag-uwi sa'yo. Paliwanag pa ng kanyang daddy, pero hindi siya kumbinsido. Something is wrong. Bumuntong hininga si Jules. My brain is too tired. Gusto ko pong magpahinga. Ipinikit niya kanyang mga mata. Pinilit niyang balikan ang alaala ng pag-uwi niya sa Pilipinas. Pero malabo lahat. Dapat masaya siya dahil nakauwi na siya. Noong mga panahong tila wala siya sa kanyang sarili, ay naaalala niyang palagi siyang nananalangin na makauwi. Pero ngayong nandito na siya, it feels like he was back in prison. He was controlled by his family. They were obsessed with wealth and power. Kilala ang pamilya niya bilang isa sa pinakamayaman sa Cebu. They owned hotels, condos, resort, at maging ang politika sa naturang probinsya ay kontrolado nila. Pero ang lahat ng yun ay dahilan ng kanyang paghihirap. Dahil maging ang personal niyang buhay ay kontrolado din ng mga ito. Yun ang dahilan ng paglayo niya noon, ang pagtalikod sa kanyang pamilya at pagsunod sa kanyang pangarap. Nakatulugan niyang muli ang mga alalahanin na yon. Pero bago siya mawala ng ulirat, a beautiful face suddenly flashed in his head. Pero hindi niya kilala kung sino ito. Kinabukasan, nagmamadali ang bawat kilos ni Tin habang pabalik sa ospital. Buong maghapon siyang nakatulog gawa siguro ng pagod. Gusto man niyang magising ng maaga ngunit talagang ginupo siya ng antok. Namili siya ng mga pagkain at prutas para kay Jules. Sana ay gising na ito. Pagdating sa ospital, dumaan siya sa nurse station at nagtanong sa naka-duty doong nurse. Excuse me, nilipat na po ba sa regular room niya yung lalaki na dinala ko dito dahil sa aksidente? Kagabi po siya dinala. Si Mr. Sandoval po ba? Sandoval? Jules pa ang pangalan niya? Hindi kasi siya sigurado dahil hindi naman niya alam ang apelyido ni Jules. Peke ang ginamit nilang apelyido nito sa passport. Si Julian Sandoval po siguro ang tinutukoy niyo. Wala na po siya dito, ma'am. Nailipat na po siya ng ibang ospital kasama ang pamilya niya. Bigla siyang sinalakay ng kakaibang kaba. Dinala sa ibang ospital? Saang ospital po? May tiningnan ang babae sa computer nito.
Wala pong record dito kung saang ospital dinala. Pero kaninang madaling araw po ay lumabas na sila. Yun lang po ang lumalabas sa system namin. Nanghihinang napaupo si Tin sa pinakamalapit na upuan. Hindi alam ang gagawin. Paano at saan niya hahanapin si Jules? Bakit inilayo ito ng pamilya nito? Kahit kabado ay pilit niyang kinakalma ang kanyang sarili. Kinuha niya ang kanyang cellphone at agad nag-type ng pangalan doon. Julian Sandoval. Ngunit napakaraming kapangalan nito ang lumabas. Pero isang partikular na article ang pumukaw sa kanya. It was dated 2 years ago. The future of the Sandoval Corporation, Julian Sandoval. What kind of leadership this young mind can offer to an old empire? Binasa ni Tin ang buong article at napagtanto niya kung gaano kayaman ang pamilya nito. Mayaman sila at may mga negosyo rin, pero hindi kayang pantayan ng mga yon ang yaman ni na Jules. He is an heir, a billionaire son. Nanginginig ang katawan ni Tin habang pinoproseso sa utak ang lahat. Saan ka nila dinala, Jules? Magkikita pa kaya tayo? Kaya pala sobrang bilis ng pagdating ng pamilya nito sa ospital. Pero bakit naging pulubi ito sa Paris? Anong ginagawa doon ng binata? At bakit wala itong maalala sa totoo nitong pagkatao? Ano ang katotohanan sa mga nangyari dito sa ibang bansa? Maraming tanong ngunit wala siyang mahagilip na sagot. Natanging si Jules lamang ang makakasagot. Namalayan na lang niyang pabalik na siya sa kanyang sasakyan na naghihinagpis. Iniyakan niya ang bawat alaalang kailanman ay hindi na siguro madudugtungan pa. Bakit kay bilis po ninyong kunin ang kaligayahan na pinatikim niyo sa akin? Kung kailan handa na po ako magmahal ulit ay isaka po ninyo ako iiwan sa ere. Ano pong kasalanan ko para maging ganito ako kamiserable? Umiiyak niyang wika habang tila napupuno ng galit ang kanyang dibdib. Isa-isang bumabalik sa isip niya ang alaala nila ni Jules sa Paris. Wala na palang karugtong ang mga alaalang yun. Kung sana, totoong nag-freeze ang araw na yun noon sa yate. Kung sana tinanggap niya ang halik nito. At kung sana hindi na lang sila umuwi. Siguro mag-iiba ang takbo ng kapalaran nila. Maraming sana, pero hanggang doon na lang yun. Dahil ang masasayang alaala nila ay mananatiling bubog at sugat sa buong pagkatao niya. Dahil ang kwento nila, nagwakas na hindi pa man nagsisimula. Pagkalipas ng 3 buwan ay nasumpungan muli ni Tin ang kanyang sarili sa bawat kanto ng Paris. She was living her new life now. Iniwan na niya ang lahat sa Pilipinas. Magsisimula siya ng panibago sa bansang yun. Wala na siyang balita kay Jules. Tila naglaho itong parang bula. Bawat araw sa loob ng 1 buwan ay hinihintay niya ito. Nakikibalita siya sa TV, social media, even sa dyaryo. Halos doon na umikot ang buhay niya. Pero hindi ito dumating. Wala na siyang nabalitaan dito. Hanggang sa isang araw, napagod na lang siya sa paghihintay. Nag-empake siya ng kanyang mga gamit. Isinara niya ang negosyo niya at nagpaalam siya sa pamilya niya na tuluyan na siyang maninirahan sa Paris. Maybe because she left her heart in Paris. At sa paglipas ng mga araw, hindi man naghilom ang mga sugat, pero natuto siyang mabuhay kasama yon. Hindi na rin siya nangahas na gawin ang sinabi noon ni Jules na siya ang magpaalala dito ng tungkol sa kanila kung sakaling makalimutan siya nito. Para saan pa? Hindi nga niya alam kung paano to lalapitan at matatagpuan. Please give me your number. Napalingon siya sa lalaking sunod ng sunod sa kanya habang naglalakad siya pa uwi ng apartment. I said no. Please stop. Saway niya dito. Hindi niya magawang dumiretso sa bahay dahil ayaw niyang matuntun nito ang tirahan niya. Kanina pa ito sa cafe. Sobrang annoying na nito. Hinablot siya nito at hinila papalapit dito. Just your number. Don't be rude. Sa accent nito, halatang American to. Are you crazy? You're the one who's being rude. I told you I will not give you my number. Just leave me alone, or else I will call the cops. Hinila niya ang kamay pero mas malakas sa kanya ang lalaki at idiniin nito ang kamay nito sa kanya. You will come with me whether you like it or not, Miss Beautiful. This is harassment. Hiyaw niya at pilit na nakikipaglaban dito, pero nagmamatigas to. Scream all you want. They don't care. Nakakaagaw na sila ng atensyon sa mga tao, pero wala pa rin nangangahas na lumapit sa kanila para tumulong. Tinadyakan niya ito sa may binti nito. Nagulat ang lalaki sa ginawa niya. Nabitiwan siya nito kaya naman nakatakbo siya agad, pero agad din itong nakasunod sa kanya. Hindi siya makatakbo ng mabilis dahil sa suot niyang high heels. Nang malapit na ang lalaki sa kanya ay nabangga siya sa tila matigas na bagay.
Muntik pa siyang matumbang ngunit may mga kamay na sumalo sa kanya. Easy. Anang boses na bigla ay nagpatigil sa tibok ng kanyang puso. Kilala niya ang boses niyon. Jules? Nagangat siya ng tingin at isang pamilyar na pares ng mga mata ang sumalubong sa kanya. Jules? Anito. Hey you! Back off! She's my girlfriend! Napalingon siya sa lalaking humahabol sa kanya. Give her to me! She's mine! He's lying. He's harassing me. He's not my boyfriend. I will call the police now. Tiningnan siya ni Jules. Mukhang tinitimbang kung nagsasabi siya ng totoo. Pero ang ipinagtataka niya ay wala man lang recognition sa mukha nito. If she's your girlfriend, then why is she running away from you? Binakudan na siya ni Jules. Akala ni Tin ay wala itong pakialam. Nasa likuran na siya nito ngayon. Pilit na tinatansya ng lalaking humabol sa kanya ang laki at taas ni Jules. Don't you dare to... Dinuro ng lalaki si Jules. Pero hindi pa man ito natatapos ang sinasabi, ay nauna na ang kamao ni Jules dito. Biglang napatihaya ang lalaki at takmang babangon, pero sinuntok ulit ito ng binata sa muka. Marami ng tao ang nakatingin sa kanila. Inawat ni Tin si Jules. Maya-maya pa'y may pumito sa kanila. May paparating na pulis. Tara na, tama na yan. Hinila niya si Jules papalayo sa lugar. Sumunod naman sa kanya ang lalaki at noong malayo na sila, ay tumigil sila malapit sa isang park. Hinahapong napaupo siya sa bench. Tarantado yun ah. Okay ka lang, miss. Lumingon si Jules sa kanya. Doon muling nag-sink in sa kanya ang lahat. Kaharap na niya ang lalaking matagal na niyang hinahanap. Ang lalaking dahilan kung bakit bumalik siya ng Paris. Jules, kamusta ka na? Tanong niya sa halip na sagutin ang tanong nito. Nagtaka ang lalaki. Kilala mo ko? So tama nga pala ako. Pinay ka nga. Tinitigan niya itong mabuti. Parang hindi siya kilala ng lalaki. Nakadama siya ng kirot sa puso. Ngayon, alam na niya kung bakit hindi siya nito hinanap sa Pinas. Gusto niya itong sumbatan ngunit hindi niya magawa. Ano ba ang karapatan niya? Wala naman. Ni hindi nga siya nito naaalala. Hindi mo ba ako natatandaan, Jules? Malapit na siyang maiyak sa harap nito. Gusto niya itong yakapin. Pero papaano kung hindi siya nito kilala? Baka magtaka ito kung gagawin niya yon. You look familiar, pero sigurado akong ito ang unang pagkakataon na nagkita tayo. Sorry, I don't have good memories when it comes to people that I meet. Kung nagkita man tayo somewhere at hindi kita matandaan, please bear with me. Apologetic ang mukha nito habang sinasabi yon. Gustong sabihin dito ni Tin na hindi lang sila magkakilala. Mahal din niya ito. Matagal niya itong hinintay. Siguro kamukha mo lang yon. Sorry. Pero salamat dun kanina, kabayan. Kung wala ka siguro ay hinaharas pa rin ako ng lalaking yon. Hindi niya pwedeng ipilit na magkakilala sila. Mas lalo lang siyang masasaktan. Natahimik siya. Are you okay, miss? Umiiyak ka ba? Untag nito. Ha? Sorry, dala lang to natakot kanina dun sa lalaki. Thank you ulit pala, kabayan. Sige ha, alis na ako. Pinahid niya ang mga luha na hindi niya namalaya na tumulo na pala. Mabilis siyang tumalikod. Pero tinawag siya ng lalaki. Miss, hindi ko nakuha ang pangalan mo. Lumingon siya dito. Isang malungkot na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Celestine, pero Tin na lang. Okay, Tin. Nice meeting you. Mag-iingat ka palagi. Kumuway pa ito sa kanya. Parang pinaparusahan naman ang puso niya sa biling nito. Kung alam lang ng lalaking ito na araw-araw siyang nag-iingat dahil umaasa siyang makikita sila ulit. Pero sa pagkikita nilang yon, mukhang nabigyan na ng kasagutan ng lahat. Sa kabilang banda ay nakatingin si Jules sa papalayong babae. Iniisip niya kung bakit siya nito kilala at kung bakit pamilyar to sa kanya. Julian, where have you been? Kanina pa kita hinahanap. Narinig niyang nayayamot na wika ng babaeng papalapit. Si Serene yon, ang kanyang fiancé. Iniwan mo ako dun sa cafe, alam mo namang hindi ko kabisado dito. Reklamo pa nito. May tinignan lang ako kanina, tapos nawala na ako. Hindi ko alam ang daan pabalik. Kanina pa ako tawag ng tawag sa'yo. Hindi mo naman pinapansin ang tawag ko. Let's go na nga, bumalik na tayo sa hotel. Naiinis na wika ng babae. Hindi niya alam kung bakit ito ang gusto ng magulang niya para sa kanya. Hindi niya ito gusto, pero katulad ng hiling ng abuela niya, kailangan niya itong pakasalan. Para raw sa negosyo nila.
Simula nang gumaling siya at makabalik sa kanilang pamilya, wala na siyang ginawa kundi ang maghanda para sa pag-take over sa pamamahala sa kanilang mga negosyo. He was stuck again. Nagmistula rin siyang robot. Sunod lang ng sunod sa gusto ng mga magulang niya at abuela. He needs to build connection within the community. At ang pakasalan ang brat na si Serene ang unang hakbang. Sinundan niya ang dalaga sa paglalakad hanggang makabalik sila sa hotel. Kahit pagod ay bigla siyang nilingkis ng babae. "Kiss me now, Julian. Ilang araw na tayo dito pero wala man lang nangyayari sa atin." Inalis ni Jules ang kamay nito sa batok niya. "Maybe later. Pagod pa ako. May hinaharas na Pinay dun kanina. I saved her. Kawawa naman." Lumayo siya rito at naupo sa gilid ng kama niya. Biglang napalitan ng inis ang mukha ng babae. "Pwisit naman. Bato ka ba o bakla? Sa ilang buwan na natin ay hindi mo man lang ako magawang halikan. Nakakahalata na ako sa'yo ah." "I'm not in the mood. Don't start, please." Nahiga siya sa kanyang kama. Hindi niya ito magawang halikan dahil hindi niya ito mahal. At bukod sa wala siyang nararamdaman dito, may isang babae sa isip niya ang hindi mawala-wala. Pero hindi niya mahagilap sa isip kung sino to. Noong sabihin rin sa kanya ng parents niya na magbakasyon sila ni Serene, ay ang Paris agad ang una niyang naisip. Feeling niya kasi ay may naiwan siya sa lugar na ito. Kaya rin siya naglakad-lakad kanina ay dahil parang may hinahanap siya na hindi niya mawari. May pamilyaridad siyang hinahanap sa lugar na hindi niya mahanap. That sense of belongingness. At ang weird na naramdaman niya yon sa estrangherang babae kanina. Tin. Her name rang a bell, pero hindi niya ito matandaan. Sumikdo ang puso niya nang maalala ang pagluha nito sa harapan niya. Bakit bigla siyang nasaktan para rito? "Kung lagi kang ganyan, I don't know what will happen to us. You're not even trying." Talakpan ni Serene na hindi na niya nauunawaan ng mga pinagsasasabi kanina pa dahil okupado ang isip niya ng babae kanina. "Just give me some time, Serene. Hindi madali ang lahat. And please stop nagging. Gusto ko magpahinga." Ipinikit niya ang mga mata, subalit mukha ni Tin ang lumitaw. "Tin?" Usal niya. "Sinong Tin?" Biglang napalingon si Serene sa kanya. Wala. Yung Pinay na niligtas ko kanina." "I don't like her. Huwag mo na nga siyang banggitin. Naiirita ako." Mataray na wika nito. Hindi na lang niya ito pinansin. Kinabukasan ng gabi ay parang dinadala si Tin ng kanyang mga paa papunta sa Eiffel Tower. Inasikaso na niya ang kanyang pag-a-apply sa trabaho sa Paris. Sa isang butik niya na piling magtrabaho. Pumasa na siya sa unang interview at sa susunod na araw ay may isa pang round. Masaya man siya ay hindi mawala sa isip niya buong araw si Jules. Ano kayang ginagawa nito sa Paris? Bakit sa dinami-rami ng lugar ay dito pa? "Ayoko na dito. Let's go home." Dinig niyang angal ng boses ng babae. "Kung gusto mo umuwi, mauna ka na." Pagalit na wika naman ang boses ng lalaki. Tila nanigas si Tin sa kanyang kinauupuan. Boses yun ni Jules. Nandoon din ang lalaki? Gusto man niyang umalis para hindi sila magtagpo ay hindi siya makakilos sa kanyang pwesto. "Talaga?" Anang babae at isang mahabang katahimikan ang namagitan. Naghintay si Tin ng ilang minuto pa saka siya nagdesisyon na umalis na lang sa lugar. Ayaw niyang makita si Jules. Akmang aalis na siya subalit nakasalubong niya ang lalaki. May dala itong 2 cup sa kamay. "Hey Tin." Nakangiting wika nito sa kanya. "Nandito ka rin pala." Oo. Nagpapahangin lang. Pauwi na rin ako." "Mamaya na lang kabayan. Kwentuhan mo na tayo. Saka sayang tong binili kong kape." "Saan ba nagpunta yung babaeng kasama mo?" Narinig mo pala yun. Umuwi na. KJ naman yun at OA. Bahala siya sa buhay niya." Ano mo ba yun?" "Fiancé ko." Sa narinig ay parang sinaksak ng punyal sa puso si Tin. Nanlamig ang buong katawan niya. Ganun ba? Congrats. Ikakasal ka na pala. Sige mauna na talaga ako. Nagmamadali kasi ako eh." "Can you stay for a while? Kahit ilang minuto lang. Gusto ko lang nakausap na kabayan ko." Hindi naman umimik ang dalaga. "I'm sorry to say this, Tin. Pero may utang ka sa akin. I saved you, right? Sa lalaki kahapon. Please, kahit saglit lang." "Okay, sige." Pagpayag niya pagkuwan, iniabot nito sa kanya ang cup na hawak nito. "Thanks. Doon na lang tayo kabayan." Naupo sila kung saan tanaw nila ang buong Eiffel Tower.
Bakit pala nandito ka sa Paris, Tin? Work? Oo, gusto ko magtrabaho dito. At gusto kitang kalimutan. Gusto niyang idugtong pero kinimkim na lang niya. Ang sakit isipin na ang lapit ng nito sa kanya pero hindi niya ito maabot. Nice. So, kumusta naman ang trabaho mo dito? By the way, I'm Julian nga pala. Hindi ko nasabi sa'yo kahapon. Bago pa lang ako dito. Kakapasa ko pa lang sa first interview ko kanina. May second round pa. Ikaw ba? Bakit ka nandito? Bakasyon niyo ng fiancé mo? Nauna pa yata ang honeymoon sa inyo ah. Hindi niya maitago ang sarkasmo sa kanyang tinig. Natahimik ang lalaki. Ako lang naman talaga may gustong pumunta kami ng Paris. Pakiramdam ko kasi may unfinished business ako dito. Biglang kinabahan si Tin sa huling sinabi nito. Unfinished business? Anong ibig mo sabihin? I feel like I left someone here. Hindi ko alam kung bakit yun ang nararamdaman ko. Something is missing inside of me. Matagal ko nang hinahanap pero hindi ko naman alam kung anong hinahanap ko. It's been months already pero nandun pa rin ang emptiness sa puso ko. I decided to come here dahil ayon sa mga magulang ko, this was the last place I visited before my accident. I felt that there was a missing puzzle here na kailangan kong buuin. Naikuyom ni Tin ang kanyang kamay sa kanyang t-shirt. She's holding her tears. Ako ang puzzle na yun, Jules. Nandito na ako sa harap mo. Gusto niyang isigaw sa mukha nito, pero alam niyang hindi pwede. Alam niyang mali. Ikakasal na ito. Naisip din niya na marahil ay ayaw sa kanya ng magulang nito, kaya hindi binanggit ng mga ito sa binata ang ugnayan nila. At siya ang nag-uwi rito noon sa Pilipinas. Ano bang nararamdaman mo? Emptiness. Simula nang makabalik ako sa pamilya ko, parang nabubuhay ako pero alam kong may kulang. I had a traumatic experience here. I lost my memory here in Europe. My brother tried to kill me at iniwan niya ako dito na walang alaala. Palaboy. The next thing I knew, I was in the Philippines. Hindi ko rin alam kung bakit nandun na ako. Sabi ng pamilya ko, dinala nila ako sa Pilipinas. Pero alam ko nagsisinungaling sila. May tinatago sila sa akin. Tigil-tigil na niti ng kanyang luha. Bahagya siyang tumalikod dito dahil nararamdaman na niyang papatak na ang kanyang luha. Tama nga siya. Hindi siya binanggit ng mga yun kay Jules. That must be hard. I'm sorry. Sabi na lang niyang hindi nakatingin dito. Ikaw ba, Tin? Wala kang ikukwento sa akin? Nakangiting wika nito, ngunit merong lungkot sa mga mata. Special din sa akin ng Paris. I met someone here when I was in the dark. I thought coming here would be so hard. Ready na akong maksaktan at mahirapan. Pero dumating siya sa isang hindi inaasahang pagkakataon. Like a thief in the night, kinuha niya lahat sa akin, pati ang puso ko. He gave me hope na sa kabila ng lahat, pwede at posible palang magmahal ulit, kahit na minsan ka nang nasaktan. Nakatitig lang sa kanya si Jules. Mukhang malalim ang iniisip nito. Nasaan na siya ngayon, yung lalaki? I lost him. Umuwi kami ng Pilipinas pero bigla na lang siyang nawala sa akin. Nakikita kong mahal mo pa siya. Ayoko nang tanungin kung bakit nawala siya sa'yo. Sabi ni Jules sa kanya at doon na bumuhos ang mga luha niya. Sobrang hirap at sobrang sakit na hindi niya masabi dito na mahal niya ito. Mahal na mahal ko siya. Walang araw na hindi siya maalis sa isip ko. Pero alam kong mahirap na ang sitwasyon. Ayoko nang ipilit. Baka hindi talaga kami para sa isa't isa. To her surprise, Jules grabbed her and hugged her. I'm sorry but this is the least thing I can do, Tin. Kung nasaan man siya ngayon, siguro iniisip ka rin niya. Baka nasa parehong sitwasyon din kayo. Nahihirapan din siguro siya. Niyakap ni Tin ng mahigpit ang lalaki sa kahuli-hulihang pagkakataon. I love you, Jules. Kahit masakit, sige, pinapalaya na kita. Kahit mahirap, tatanggapin ko ang kapalaran natin. Siguro hanggang dito na lang nga tayo. Sabi niya sa isip habang ninanamnam ang mahigpit na yakap dito. Alam ni Tin na wala ng ibang daan para sa kanilang dalawa, kundi ang palayain to. Pero napagtanto niyang mahirap pala palayain ng isang tao na kahit kailan ay hindi naman naging kanya. Naghiwalay sila ni Tin pero ito ang laman ng isip ni Jules. Hanggang sa makauwi siya sa hotel ay nakatulala lamang siya. Pamilyar sa kanya ang sensasyon na dulot ng mga yakap nito. We're heading home tomorrow. Balita sa kanya ni Serene pagpasok niya sa kanilang silid. Why?
Anong why? I'm bored. Gusto ko nang umuwi. And besides, tumawag ang mami mo. Kailangan ka na raw sa company nyo. I've already rebooked our ticket. Huwag ka nang pumalag. This trip is nonsense. Wala namang nangyayari sa atin. Naiinis na wika nito sa kanya. Ngunit hindi na niya ito pinansin. Diretso siya sa kanyang higaan. Nasa isip pa rin niya si Tin. Ayaw niya itong pakawalan kanina pero ito na mismo ang nagpaalam. May mga gagawin pa daw ito. Tumatak sa isip niya ang naging huling pag-uusap nila. Ang mga titig nito sa kanya ay tila may pahiwatig. Parang sinasabi nito na siya ang lalaking tinutukoy nito. Pero alam niyang hindi. Hanggang sa madaling araw ay hindi siya dinalaw ng antok. Binabagabak siya ng kanyang damdamin. Mga 2 oras lang siguro ang tulog niya nang magising si Serene. Bumangon ka na dyan, Julian. Kailangan mo na mag-ayos at uuwi na tayo. Anito sa kanya. Mabigat sa loob niya habang naglalagay ng mga gamit niya sa maleta. Hanggang sa umalis sila ng hotel ay bitbit pa rin niya ang tila sama ng loob. Mula sa rearview mirror ng taxi na sinakyan nila ay may isang figura siyang nakita. Tila nakatingin ito sa kanyang pag-alis. Si Tin. Pero mabilis itong tumalikod na tila isang malikmata lang ang lahat. Ngayon, hindi na siya sigurado kung ito nga ba ang nakita niya. Stop the car! Sigaw niya sa driver. What? Anong gagawin mo, Julian? Uuwi na tayo. Malilate tayo sa flight natin. Singhal ni Serene. I don't wanna go home. My heart belongs here. Umuwi ka na. Dito lang ako. Tumigil ang kotse at mabilis siyang lumabas. Hindi naman siya pinigilan ni Serene. Dumiretso ito sa airport at pinabayaan na siya. Samantala, si Tin ay binabagtas ang daan papunta sa Notre Dame Cathedral. Nilakad na lang niya yon dahil gusto niyang mag-isip. Kagabi ay hindi siya nakatulog. Marami gumugulo sa utak niya. Kaninang umaga nang magising siya, ay naisip niyang maglakad-lakad. To clear her thoughts. May nadaanan siyang hotel. Hindi niya alam kung namalikmata lang siya pero parang nakita niya si Jules na sumakay ng taxi kasama ang isang babae. Siguro kung ang binata man yon, uuwi na malamang ang mga ito sa Pilipinas. Magpapakasal na. Nakatingin siya sa lumang simbahan. It was the same place pero alam niyang tila may nagbago na doon. Mag-isa na lang kasi siyang bumalik. Hindi na niya kasama si Jules. Siguro, buong buhay ko mag-isa na lang akong pupunta dito. Hindi na kita makakasama pa. Anya sa sarili habang nakatingin sa banal na gusali. Sabi ko na nga ba dito lang kita makikita? Napalingon siya sa boses na nagsalita sa kanyang likod at nakita niya si Jules. Humahangos ito. Anong ginagawa mo dito? Akala ko, ikaw yung nakita ko sumakay ng taxi kanina. Bakit pa ako aalis? Nandito ang tahanan ko. Sabi nito sa kanya at patakbo siyang niyakap. Mahigpit na mahigpit. I'm sorry if I took some time to come home, Tin. Pero nandito na ako. I'm home now. I'm home. Naguguluhan siya. Anong ibig nitong sabihin? What are you saying? Naalala ko ng lahat. Naaalala na kita. Oh my God. I'm sorry kung ngayon lang ako nakabalik. Sorry, Tin. Umiiyak na wika nito sa kanya at nakita niya ang pananabik sa mga mata nito. You remember me? I do. While I was heading back to the airport, naalala ko lahat. Naalala kita. Habang pauwi tayo sa Pilipinas. I held your hands. Sobrang lamig dahil kinakabahan ka. Pero nawala ang kaba mo nang maramdaman mo na nandyan lang ako sa tabi mo. Ikaw ang nagligtas sa akin, Tin. Sorry kung nakalimutan ko, pero hindi nakalimutan puso ko. Alam kong parang may kulang at ikaw yun. Ngayon naalala ko na, I feel so complete. Saad pa nito sa kanya at muli siyang niyakap. Napaiyak din si Tin sa sayang nararamdaman niya ng mga sandaling yon. Akala ko wala ka na. Akala ko tuluyan mo na akong iniwan. Akala ko habang buhay na lang ako malulungkot mag-isa. Hindi siguro mangyayari yun. At sa lahat ng sinabi mo kagabi, nararamdaman ko na akong tinutukoy mo. Pero hindi ko lang mapagtanto kung bakit ako. And now it makes sense. Oh my God, Tin. I love you so much. Mahal mo ako? Mahal mo rin ako? Yes, Tin. Noon pa. Pero hindi ko masabi dahil hindi ako sigurado sa sarili ko. I'm still a mess. Noon sa kasal, when I remembered everything bago ako maaksidente, alam kong mahal na kita. I ran away dahil natakot ako na madamay ka sa problema ko. Sa maikling panahon na nakasama kita, malaking puwang na sa puso ko ang nakuha mo.
You're my missing puzzle, Tin. Ako din. Simula nang mawala ka, walang araw na hindi ako umiyak. Palagi kong iniisip na kung hindi ka nababalik, hindi na ako magmamahal ulit. But I'm here now. Hindi na ako aalis, love. Hindi na kita iiwan. Pero ikakasal ka na, di ba? Fiancé mo yung babaeng yun na nakita ko. I don't love her. Pamilya ko lang ang may gusto sa kanya para sa negosyo namin. Magiging unfair sa amin pareho kung pakakasalan ko siya. Paano ang pamilya mo, Jules? Baka magalit sila. Baka ilayo ka nila ulit sa akin. It won't happen again. Hindi ko nahahayaan na gawin nila yun. They lied nang hindi nila sinabi sa akin na ikaw ang kasama ko pabalik sa Pinas. Magtutuos pa kami tungkol doon pag uwi natin sa Pilipinas. Kaya kitang ipaglaban at kahit itakwil nila ako, kaya kong talikuran ang yaman nila. Kaya kong magsimulang muli kasama ka. Oh, Jules, me too. Kahit saan, kahit kailan, basta kasama kita, alam kong kakayanin ko. Mahal na mahal kita. Bumalik ako sa ospital kinabukasan para dalawin ka at sabihin sa'yo na mahal na kita. Pero wala ka na. My parents forced me na ilipat ako sa ibang ospital. Yun pala para ilayo nila ako sa'yo at ipakasal sa babaeng hindi ko mahal. Ikaw lang ang gusto kong pakasalan, Tin. I love you so much too. At sinial nito ng halik si Tin. It was their first kiss and definitely not the last. Sa harap rin mismo ng Notre Dame Cathedral na naging simbolo noon ng kabiguan. Ngunit para sa kanilang dalawa, naging hudyat yun ang pagsisimulang muli, ng isang kwento ng pag-ibig na wagas. Isang buwan nang itinagal ni na Jules at Tin sa Paris. Sinulit muna nila ang mga araw na nawala sa kanilang dalawa. Pagbalik nila sa Pilipinas, pinaliwanag ni Jules sa mga magulang at sa lola niya ang kanyang nararamdaman. Hindi niya kayang magpakasal kay Serene. Sa una ay nagalit ang mga magulang niya, pero kalaunan ay tinanggap din ng mga ito na ang kaligayahan ni Jules ang mas mahalaga. Hindi na si Jules ang mamamahala ng kanilang mga kumpanya. Ipinagtapat niya na hindi niya yun gustong gawin. Gusto niyang maging isang magaling na chef at restaurateur na sinuportahan naman ng magulang niya at lola. Humingi na rin ng tawad ang mga ito kay Tin na agad naman niyang tinanggap. Pagkatapos ayusin ni Jules ang gusot sa pamilya, ay hiningi ni Tin ang basbas ng kanyang ama. Walang tutol ang daddy niya. Ang tanging gusto lang nito ay maging masaya siya sa buhay na tatahakin niya. Bumalik sila sa Paris. Doon ay pinagpatuloy ni Jules ang pag-aaral nito sa culinary. Si Tin ay doon na rin nagtrabaho bilang assistant ng mga sikat na fashion designer. Sa Paris ay namuhay sila bilang mga ordinaryong mamamayan. Walang yaman ng kanilang pamilya. Walang pressure sa mga taong nakapaligid sa kanila. Tanging sila lamang at ang kanilang binuong mundo. It was the most beautiful moment of their lives. After Jules' graduation ay nagpakasal silang dalawa. Sa Paris din na dinaluhan ng mga piling miyembro ng kanilang pamilya. Walang pagsidlan ng kaligayahan na nadarama ni Tin. Pagkatapos ng kasal ay dumiretso agad silang dalawa sa Eiffel Tower. Pinanood nila ang sunset habang magkahawak ang kanilang mga kamay. Hindi kita ipagpapalit sa kahit na anumang yaman sa mundo, love. Saan ni Jules sa kanya habang hawak ang mga kamay niya. Me too. Mawala ka man sa akin. Hahanapin at hahanapin pa rin kita. Hindi ako mapapagod hanggang sa makita kita ulit. Dinampian nito ng halik ang kanyang mga labi. Excited ako kung ano pang naghihintay sa atin sa mga susunod na araw, Jules. Kahit ano pa yan, basta't kasama kita. Alam ko nakakayanin nating dalawa. Oh wait, meron nga pala akong surprise. Mula sa bulsa ni Tin ay may inilabas siya. 3 pregnancy test kit. What? You're pregnant, wife? Hindi makapaniwalang tanong ng lalaki sa kanya. Yes, magiging daddy ka na, love. Naluluhang wika niya. Yun na yata ang pinakamagandang regalo na pwede niyang ibigay kay Jules. Tatay na ako! Yes! Sigaw ni Jules. Wala itong pakialam kahit pagtinginan pa sila ng mga tao. Niyakap siya nito ng mahigpit. Ramdam niya ang pagsisimula ng bagong kabanata ng kanilang buhay. Biniyayaan sila ng anak na babae. At sa durasyon ng kanilang pagsasama, nagkaroon pa sila ng 2 anak na lalaki. Natupad din ang pangarap ni Jules na magkaroon ng sariling restaurant na ito mismo ang chef. Pinagtutulungan nilang mag-asawa na palaguin ang kanilang negosyo. Pabalik-balik silang mag-anak sa Pilipinas. Madalas naman silang dalawin ng mga magulang nila sa Paris. Tuluyan ang naging maayos ang relasyon nila sa kanilang pamilya.
kaya lalong kaysaya ng kanilang pagsasama sa piling ng kanilang mga anak. Definitely, love conquers all. Kahit gaano pa karaming balakid ang humarang, kapag pag-ibig ang kumilos, kayang gibain ng lahat. Maging galit, maging sakit, maging lamat ng nakaraan. Pinagtagpo sila sa panahon ng dilim, pero sila mismo ang naging liwanag ng isa't isa. At sa huli, kahit pa nakalimot ang isip, ang puso ay kailanman ay hindi. Dahil ang tunay na pag-ibig, kahit maligaw man ang landas, palaging makakabalik sa tamang tahanan. The end. Kung nagustuhan mo ang istoryang ito, please don't forget to like, comment, and share it with your friends. Your support really makes a difference. Thank you and see you sa ating next story. Keep safe and be blessed.